Maligayang bagong taon, Ma. Umalis ka na. Iyan ang mga eksaktong salitang lumabas sa bibig ng aking anak bago isara ang pinto sa aking mukha. Umalingaw-ngaw ang kalabog sa buong pasilyo. Ako'y naiwang nakatayo roon. Hawak ang aking maleta, hindi makagalaw. Naglakbay ako ng 8 oras sa bus para makasama siya sa bagong taon at itaboy niya lang ako na parang isang estranghero. Ako si Wena Katakutan, 60 taong gulang, at ito ang gabi na nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Naalala ko pa ang lamig na naramdaman ko sa pasilyong iyon. Hindi lang ito ang lamig ng taglamig, ito ang lamig ng pagtanggi, ng pag-abandona, ng pag-unawa na kayang tingnan ka ng sarili mong anak na parang isang sagabal. Ilang buwan kong pinlano ang biyaheng iyon. Si Tio ay nakatira sa Maynila sa loob ng 5 taon. Nagbakasal siya kay Bia, isang babae na hindi kailanman nagsalita sa akin ng higit sa 3 salita. Ngunit ayaw ko ng gulo, gusto ko lang makasama ang aking anak sa bagong taon. Makita ang kanyang mukha, yakapin siya, ipaalala sa kanya na ang kanyang ina ay buhay pa. Pagdating ko sa kanyang gusali noong hapon ng Disyembre 31, pagod ako, ngunit masaya. May dala akong tamales na inihanda ko gamit ang aking mga kamay. Ang paborito ni Tio mula pagkabata. Tamales na may mall na binalot ng buong pagmamahal na maibibigay ng isang ina. Nag-doorbell ako, nakarinig ng mga yapak. Bahagyang bumukas ang pinto. Siya iyon, ang aking Tio. Ngunit ang kanyang tingin ay tingin ng isang taong hindi ako nakikilala. Ma, anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para makasama ka sa bagong taon. Anak, tumawag ako noong nakaraang linggo. Hindi mo ba naaalala? Tumingin siya sa likuran. Narinig ko ang boses ni Bia mula sa loob. Sino yan, Tio? Si Mama. Sagot niya nang hindi binubuksan ng husto ang pinto. Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na tumagal lamang ng 3 segundo. Ngunit para sa akin ay isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay narinig ko ang mga yapak ni Bia na papalapit. Lumitaw siya sa tabi niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Hindi ka nagsabi na darating ka. Sabi niya na may peking ngiti. Nagsabi ako. Nakausap ko si Tio noong Lunes. Iniwas ni Tio ang kanyang tingin. Ma, hindi magandang pagkakataon. May mga plano kami. Mga plano, anak. Bagong taon. Akala ko magkakasama tayo. Nag-cross ng braso si Bia. Wena, mayroon kaming reserbasyon sa isang napaka-eleganteng lugar. Hindi ka maaaring dumating ng walang pasabi. Ganoon, na para bang ako ay isang problema. Na para bang ang aking presensya ay isang abala. Gusto ko lang makasama kayo sandali. Hindi ko kailangang pumunta sa anumang eleganteng hapunan. Pwede akong maghintay dito. O pwede akong umalis ng maaga. Bumuntong hininga si Tio. Tiningnan niya ako ng mga matang dati ipuno ng pagmamahal at ngayon ay nagpapakita lamang ng pagkailang. Ma, talaga, hindi magandang pagkakataon. Tio, ina mo ako. Naglakbay ako ng 8 oras para makita ka. Dapat ay nagsabi ka muna, sabat ni Bia. Hindi namin maaring baguhin ang aming mga plano ng basta-basta. Naramdaman kong may nabasag sa loob ko. Ngunit sinubukan ko pa ring manatiling kalmado. CJ, naiintindihan ko. Pwede ba akong pumasok para uminom ng isang basong tubig? Pagod na pagod ako sa biyahe. Tiningnan ni Bia si Tio. Umiling siya. Mas mabuti kung hindi, Ma. Magulo ang bahay. Magulo. Nasilip ko sa likuran nila. Ang sala ay napakalinis. Kumikinang. May mga sariwang bulaklak sa mesa. Mga kristal na kopita na nakahanda. Lahat ay handa para sa isang selebrasyon. Isang selebrasyon kung saan hindi ako kasama. Anak, pakiusap, Ma. Sinabi ko na sa iyo na hindi magandang pagkakataon. At pagkatapos ay ngumiti si Bia. Isang malamig at kalkuladong ngiti. Wena, siguro maaari kang bumalik sa ibang pagkakataon. Kung may mas mahabang oras ka at may paunang abiso. Ngayon, hindi ka talaga namin maaasikaso. Asikasuhin, na parabang ako ay isang inoportunang bisita. Na parabang hindi ako ang babaeng nagsilang kay Tio. Ang nag-isang nagpalaki sa kanya matapos kaming iwan ng kanyang ama. Ang nagtrabaho ng doble turno sa loob ng maraming taon para siya ay makapag-aral. Tiningnan ko ang aking anak, naghintay na may sabihin siya, na ipagtanggol ako, na alalahanin ang lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit ibinaba lamang niya ang kanyang tingin. Patawad, Ma. Maligayang bagong taon. At isinara niya ang pinto. Naiwan ako roon sa harap ng saradong pinto. Naririnig ang paglock nila mula sa loob. Narinig ko ang kanilang mga boses na papalayo. Narinig ko ang isang tawa, ang tawa ni Bia. At doon, sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong nag-iisa ako sa mundo. Kinuha ko ang aking maleta,
dahan-dahang bumaba sa hagdanan, at lumabas ng gusali. Sa labas, dumidilim na. Ang mga kalye ay nagsisimulang mapuno ng masasayang tao. May dalang mga supot ng pagkain, mga bote ng alak, naghahanda para magdiwang. Wala akong mapupuntahan. Wala akong kakilala sa syudad na iyon. Ang huling bus pabalik sa aking bayan ay nakaalis na 1 oras ang nakalipas. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Nanginginig ang aking mga binti. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa lungkot. Malamang pareho. Dumating ako sa isang plaza. May isang bangko sa ilalim ng isang puno. Umupo ako roon, binuksan ang aking maleta. Kinuha ang mga tamales na inihanda ko ng may pagmamahal. Tiningnan ko ang mga ito, at umiyak. Umiyak ako ng tahimik dahil ayaw kong makita ako ng mga dumadaan na wasak. Minsan, sobra tayong nagtitiwala sa hindi dapat, hindi ba? Naranasan mo na bang mabigo sa isang taong minamahal mo? Ibahagi mo ang iyong kwento sa mga komento. Gusto kong basahin. Lumalalim ang gabi. Lalong tumitindi ang lamig. Nandoon pa rin ako, sa bangkong iyon, hindi alam ang gagawin, hindi alam ang mararamdaman. At pagkatapos ay may nakita akong magpapabago sa lahat. Sa kabilang dulo ng plaza, isang anyo ang dahan-dahang gumagalaw. Isang matandang babae ang naglalakad ng nakayapak. Ang kanyang mga paa, na mamaga at marumi, ay sumasayad sa semento sa bawat hakbang. Nakasuot siya ng lumang bestida, punit-punit, nanginginig sa lamig. Ang mga tao ay dumadaan sa tabi niya nang hindi siya tinitingnan, na para bang siya ay invisible. Ngunit nakita ko siya, malinaw na malinaw, at may kung ano sa loob ko, sa kabila ng aking sariling sakit, ang nagpatayo sa akin mula sa bangkong iyon. Bago ko ikwento kung ano ang nangyari noong gabing iyon kasama ang matandang babae, kailangan mong maunawaan kung sino ako bago ang sandaling iyon. Ang pangalan ko ay Wena Katakutan. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan sa probinsya, kung saan lahat ay magkakakilala, at ang mga pinto ay hindi kailanman nakakandado. Lumaki ako sa amoy ng bagong lutong tortilla at sa tunog ng mga kampana ng simbahan na nagmamarka sa bawat oras ng araw. Nag-asawa ako ng bata. 20 anyos pa lang ako nang makilala ko si Roberto, ang ama ni Tio. Siya ay isang gwapong lalaki, masipag, may malalakas na kamay at malalambing na salita. Ikinasal kami noong Hunyo 1983. Naalala ko ang araw na iyon na parang kahapon lang. Ang aking puting bestida, simple't malinis, ang mga bulaklak ng bougainvillea na tinirintas ng aking ina sa aking buhok. Ang tingin ni Roberto nang makita niya akong naglalakad patungo sa altar. Akala ko ito ay magiging magpakailanman. Ipinanganak si Tio 1 taon pagkatapos, noong Abril 1984. Siya ang pinakamagandang sanggol na nakita ko. Nasa kanya ang mga mata ng kanyang ama at ang aking maliit na ilong. Bihira siyang umiyak. Madalas siyang ngumiti. Mula sa unang araw, alam kong ang batang ito ang aking dahilan para mabuhay. Si Roberto ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Ako ay naiiwan sa bahay, inaalagaan si Tio, nagluluto, naglilinis, naghihintay sa pagbabalik ng aking asawa tuwing hapon. Mahirap kami, ngunit masaya kami, o kahit papaano, iyon ang aking paniniwala. Ang mga unang taon ay maganda. Naglalaro si Roberto kasama si Tio sa pasyo pagkatapos ng trabaho. Isinasakay niya ito sa kanyang mga balikat. Tinuturuan niya itong pangalanan ang mga ibon na lumilipad sa aming bahay. Kalapati, maya, tarat. Ngunit nagbabago ang mga bagay. Nagbabago ang mga tao. Nang mag-5 taon si Tio, nagsimulang umuwi ng gabi si Roberto. Amoy serbesa siya. Minsan amoy pabango na hindi sa akin. Nagtatanong ako, nagagalit siya, sinisigawan ako, sinasabing ako ay isang boring na babae, walang ambisyon, walang ganda. Isang umaga ng Nobyembre 1990. Nagising ako at wala na si Roberto. Ang kanyang mga damit ay nawala sa aparador. Ang kanyang sepilyo ay wala na sa banyo. Sa ibabaw ng mesa sa kusina, may isang lukot na papel. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Patawad, iyon lang. 6 na salita. 35 taon ng aking buhay ay nauwi sa 6 na salita sa isang maruming papel. Nagtanong si Tio tungkol sa kanyang ama sa loob ng maraming buwan. Nasaan si Papa, Ma? Nagtrabaho siya sa malayo, anak, pero babalik din siya. Nagsinungaling ako. Hindi na bumalik si Roberto, hindi na tumawag, hindi na nagtanong tungkol sa kanyang anak. Basta na lang siyang nawala na parang hindi kami umiral. Naiwan akong mag-isa kasama ang isang 5 taong gulang na bata at walang ni isang kusing sa bulsa. Kinailangan kong matutong mabuhay. Nakahanap ako ng trabaho sa isang labahan. Gumigising ako ng 5 ng umaga.
Iniiwan si Tio sa aking ina, at nagtatrabaho hanggang 7 ng gabi. Nagsusugat ang aking mga kamay sa sabon at mainit na tubig. Sumasakit ang aking likod sa pagkakayuko sa mga batya. Ngunit wala akong pakialam. Ginagawa ko ito para sa aking anak. Lumaki si Tio na malusog, lumaking matalino. Siya ang pinakamahusay na estudyante sa kanyang paaralan. Sinasabi sa akin ng mga guro na mayroon siyang magandang kinabukasan, na malayo ang mararating niya kung mag-aaral. At kumapit ako sa pag-asang iyon. Nagtrabaho ako ng mas mabuti. Nag-ipon ako ng bawat piso. Minsan hindi ako kumakain para magkaroon siya ng bagong kwaderno. Minsan, nagsusuot ako ng mga lumang damit na may tagpi para magkaroon siya ng sapatos na walang butas. Nang matapos ni Tio ang high school, umiyak ako sa pagmamalaki. Nang makapasok siya sa kolehiyo, naramdaman kong sulit ang lahat ng aking sakripisyo. At nang bigyan siya ng scholarship para mag-aral ng administrasyon sa Universidad sa Maynila, naramdaman kong abot kamay ko na ang langit. Ma, ipagmamalaki kita, sabi niya noong araw na umalis siya. Lahat ng ginawa mo para sa akin, ibabalik ko sa iyo ng doble. Niyakap ko siya, hinalikan sa noo, binigyan ng aking basbas. Maging masaya ka lang, anak. Iyon lang ang kailangan ko. Ang mga unang taon sa Maynila ay maganda. Tumatawag sa akin si Tio bawat linggo. Kinukwento niya ang kanyang mga klase, mga kaibigan, mga pangarap. Nagpapadala ako ng pera kapag kaya ko. Tamales kapag namimiss niya ang pagkain sa bahay. Nagtapos siya ng may karangalan noong 2006. Naglakbay ako para sa kanyang graduasyon. Umupo ako sa huling hilera ng auditorium suot ang pinakamaganda kong bestida. Umiyak sa kaligayahan habang umaakyat siya sa entablado para kunin ang kanyang diploma. Noong araw na iyon, sinabi niya sa akin, Ma, para sa iyo ito. Lahat ng ako ay dahil sa iyo. At naramdaman kong sulit ang lahat. Bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog, bawat sakit. Ngunit pagkatapos ay nakahanap si Tio ng magandang trabaho sa isang malaking kumpanya. Nagsimula siyang kumita ng pera, malaking pera, higit pa sa nakita ko sa buong buhay ko. At ang mga tawag ay nagsimulang dumalang. Ang minsan sa 1 linggo ay naging minsan sa 2 linggo. Pagkatapos ay minsan sa 1 buwan. Pagkatapos ay halos hindi na. Noong 2018, tumawag si Tio para sabihing nagpakasal na siya. Nagpakasal. At bakit hindi mo ako sinabihan? Anak, sana nandoon ako. Maliit lang na selebrasyon. Ma, pribado, kaming 2 lang. At ang huwes, ang pangalan ng kanyang asawa ay Bia. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Nag-aral sa mga pribadong paaralan. Marunong mag-Ingles. Nagsusuot ng mga damit na may tatak na hindi ko man lang mabigkas. Nakilala ko siya ng 1 beses nang bisitahin ko sila 6 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Binati niya ako ng 2 halik sa pisngi. Tulad ng pagbati sa isang malayong kakilala. Hindi tulad ng pagbati sa ina ng iyong asawa. Nice to meet you, Manangwena. Sabi niya na may perpekto at malamig na ngiti. Manangwena, hindi biyenan. Hindi alingwena. Manangwena, na parang ako ay isang estranghero. Sa pagbisitang iyon na tumagal lamang ng 3 araw, may napansin ako. Hindi ako pinapapasok ni Bia sa kusina. Sabi niya, nakapagluto na siya, huwag akong mag-alala. Ngunit gusto kong magluto para sa aking anak. Gusto kong gawin ang kanyang mga paboritong pagkain. Hindi rin nagpumilit si Tio. Ngumiti lang siya at sinabing, sige, ma, magpahinga ka. Marami ka nang pinagtrabahuan sa buhay mo. Pero ayaw kong magpahinga. Gusto kong maging kapaki-pakinabang. Gusto kong maramdaman na mayroon pa akong lugar sa buhay ng aking anak. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng pera kay Tio. 5,000 piso. Lahat ng naipon ko sa taong iyon. Heto, anak, para makabili ka ng kailangan mo. Tiningnan niya ang pera. Pagkatapos ay tumingin kay Bia. Ngumiti siya ng may paghamak. Ma, malaki ang kinikita namin. Hindi mo kailangang bigyan ako ng pera. Pero gusto ko, pakiusap, tanggapin mo. Kinuha ito ni Tio, ngunit nakita ko sa kanyang tingin na nahihiya siya. Nahihiya na makita ng kanyang asawa na binibigyan siya ng pera ng kanyang mahirap na ina. Bumalik ako sa aking bayan na may mabigat na puso. May nagbago sa aking anak. Hindi na siya ang batang yumayakap sa akin ng mahigpit. Hindi na siya ang binatang tumatawag para ikwento ang kanyang mga pangarap. Ibang tao na siya, isang taong hindi ko na nakikilala. Ang mga sumunod na taon ay mahirap, dumalang ang mga tawag, nawala ang mga pagbisita. Sinubukan kong huwag mang istorbo. Ayaw kong maging ang mabigat na biyenan, ang pakialamerang ina. Ngunit namimiss ko ang aking anak. Namimiss ko ang kanyang boses,
ang kanyang tawa. At dumating ang taong 2024, Disyembre. Nagpa siya akong hindi ako mag-isang magbabagong taon muli. Nagba siya akong kahit hindi ako imbitahan ni Tio. Pupuntahan ko siya para lang mayakap siya. Para ipaalala sa kanya na mayroon pa siyang ina. Inihanda ko ang kanyang mga paboritong tamales. Binili ang aking ticket sa boss. At naglakbay sa loob ng 8 mahabang oras na may pag-asa sa puso. Hindi ko inakala na isasara niya ang pinto sa aking mukha. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig. Isulat ang pangalan ng iyong lungsod sa mga komento. Gusto kong malaman na hindi ako nag-iisa rito. Ngayon, babalik ako sa gabing iyon ng bagong taon. Sa bangkong iyon sa plaza. Sa matandang nakayapak na iyon na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Dahil minsan, kapag tila nawala na ang lahat, nagpapadala sa iyo ang universo ng isang senyas. Dahan-dahang naglakad ang matandang iyon sa plaza. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay nag-iwan ng maliliit na basang marka sa malamig na semento. Pinapanood ko siya mula sa aking bangko. Hawak pa rin ang mga tamales sa aking kandungan, na may mga tuyong luha pa sa aking mga pisngi. Dinadaanan siya ng mga tao nang hindi siya tinitingnan. Ang ilan ay iniiwasan siya nang may pagkasuklam. Isang batang mag-asawa ang lumipat ng bangketa nang makita siyang papalapit. Isang lalaking naka-Amerikana ang sumigaw sa kanya. Tumabi ka diyan, matanda. Hindi siya sumagot, nagpatuloy lang sa paglalakad, nanginginig. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking dibdib. Isang halo ng lungkot at galit. Paano naging ganoon kalupit ang mga tao? Paano nila binaliwala ang isang taong malinaw na nangangailangan ng tulong? At pagkatapos ay naalala ko na ako rin ay binaliwala noong gabing iyon. Ang sarili kong anak ang nagsara ng pinto sa akin. Tinrato akong parang invisible. Siguro kaya ko nakita ang matandang iyon. Dahil alam ko rin kung ano ang pakiramdam ng maging invisible. Tumayo ako mula sa bangko. Nanginginig pa rin ang aking mga binti. Ngunit naglakad ako patungo sa kanya. Nang makarating ako sa kanyang tabi, mas nakita ko siya ng malinaw. Maputi ang kanyang buhok, gusot, marumi. Ang kanyang mukha ay kulubot dahil sa mga taon at sa pagdurusa. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay may kung ano, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng liwanag, ng karunungan. Pasensya na po, Ale, sabi ko ng may malumanay na boses. Huminto siya. Tumingin sa akin. Nagdagpo ang aming mga mata. Hiya. Mahina ang kanyang boses, ngunit mabait. Napakalamig po. Mayroon po ba kayong matutulugan ngayong gabi? Ngumiti siya. Isang malungkot na ngiti. Wala, hiya, wala akong mapupuntahan. Pero huwag kang mag-alala. Sanay na ako. Sanay na. Ang salitang iyon ay dumurog sa aking puso. Tiningnan ko ang kanyang mga paa. Namamaga ang mga ito. Puno ng kalyo at sugat. Hindi ko mailarawan ang sakit na nararamdaman niya sa paglalakad. Sandali lang po, hintayin niyo ako rito. Tumatakbo akong bumalik sa aking bangko. Binuksan ang aking maleta. Kinuha ang aking pinakamakapal na sweater. Ang dinala ko para sa lamig ng Maynila. Kinuha ko rin ang aking komportableng sandalyas. Hindi ito magara, ngunit kahit papaano ay mapoprotektahan siya mula sa nagyayelong semento. Bumalik ako sa kanya. Heto po, Al, pakisuot po ito. Inabot ko ang sweater at ang mga sandalyas. Tiningnan niya ako ng may pagtataka. Hindi, hiya, hindi ko matatanggap. Nilalamig ka rin. Ayos lang po ako. Pakiusap, tanggapin niyo na. Pinilit ko siya hanggang sa kinuha niya ang sweater. Dahan-dahan itong isinuot gamit ang nanginginig na mga kamay. Pagkatapos ay yumuko para isuot ang mga sandalyas. Nang tumayo siya, basa ang kanyang mga mata. Pagpalain ka ng Diyos, hiya. Kakaunti lang ang pumapansin sa akin. Ano po ang pangalan ninyo? Al. Nag-atubili siya sandali. Tawagin mo na lang akong Marisa. Ikinagagalak ko kayong makilala, Aling Marisa. Ako po si Wena. Nagkasama kami roon sa gitna ng plaza, habang patuloy na dumadaan ang mga tao sa aming paligid. Naghahanda para magdiwang. Nagsisimula ng marinig ang mga paputok sa malayo. Wala pang 2 oras bago maghating gabi. At ikaw, anong ginagawa mo ritong mag-isa, Wena? Tanong ni Marisa. Ang isang babaeng tulad mo ay dapat kasama ng kanyang pamilya. Naramdaman kong may bumara sa aking lalamunan. Ang pamilya ko, ayaw nila akong makasama ngayong gabi. Tumango si Marisa ng may pag-unawa, na parang alam na alam niya kung ano ang sinasabi ko. Minsan nakakalimutan ng mga anak kung saan sila nanggaling. Sabi niya ng may malumanay na boses. Pumupunta sila sa mundo at ikinahihiya ang kanilang mga pinagmulan. Mayroon din po ba kayong mga anak? Naging malungkot ang kanyang tingin.
Nagkaroon ako ng isang anak na babae. Namatay siya 15 taon na ang nakalipas. Cancer. Mula noon, mag-isa na ako. Ikinalulungkot ko po. Ganyan ang buhay, Hiya. May mga umaalis, may mga naiiwan, at natututo kang magpatuloy. Magkasama kaming umupo sa bangko. Binuksan ko ang aking supot na may mga tamales. Gutom po ba kayo, Aling Marisa? Nagliwanag ang kanyang mga mata. Wala pa akong kinakain mula kaninang umaga. Kung gayon, sabay tayong kakain. Inihanda ko ang mga tamales na ito para sa aking anak. Pero, hindi niya gusto. Binuksan namin ang mga tamales. Umaasok pa ang mga ito. Ang amoy ng mall ay pumuno sa malamig na hangin. Kinuha ni Marisa ang unang kagat at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang taon na akong hindi nakakakain ng ganito kasarap. Sabi niya ng may nanginginig na boses. Salamat, Wena. Maraming salamat. Tahimik kaming kumain sa loob ng ilang minuto. Sa aming paligid, ang mga pamilya ay dumadaan na nagtatawanan. May dalang mga supot. Nagmamadali upang makarating sa kanilang mga bahay bago maghating gabi. Alam mo, Wena, biglang sabi ni Marisa. 5 taon na akong naglalakad sa mga kalyeng ito. Mula nang mawala ang bahay ko, nakita ko na ang libu-libong tao na dumaan sa tabi ko. At alam mo ba kung ilan ang huminto para tanungin kung may kailangan ako? Ilan po? 3. Ikaw ang pangatlo. 3 tao lang sa loob ng 5 taon. Binalot ako ng kalungkutan. Takot ang mga tao, patuloy ni Marisa. Takot na makita ang kahirapan. Takot na makita ang pagdurusa. Dahil kung makikita nila ito, kailangan nilang aminin na maaari rin silang mapunta sa aking kalagayan balang araw. Pero hindi po kayo nakakatakot, Aling Marisa. Kailangan nyo lang po ng tulong. Ah, Hiya, napakabuti ng iyong kaluluwa. Kaya sigurado akong may magandang mangyayari sa iyo. Laging ginagantimpalaan ng buhay ang mabubuting tao. Hindi ako naniwala. Sa sandaling iyon, nakaupo sa malamig na bangkong iyon. Matapos tanggihan ng sarili kong anak, hindi ako naniwala na may ginagantimpalaan ang buhay. Ngunit wala akong sinabi, nagpatuloy lang ako sa pagkain ng aking tamal. Ibinabahagi ang sandaling iyon sa isang estranghero, nakakaibang mas pakiramdam kong pamilya kaysa sa sarili kong dugo. Natapos kaming kumain. Itinabi ko ang mga natirang tamales sa aking supot. Naisip ko na baka bukas ay maibenta ko ang mga ito. Makakuha ng kaunting pera para sa tiket pabalik. Wena, may matutulugan ka ba ngayong gabi? Tanong ni Marisa. Wala po. Nakaalis na ang huling boss at wala akong pera para sa isang hotel. May alam akong isang shelter malapit dito. Para sa mga taong walang tirahan. Hindi ito maganda. Pero kahit papaano ay may bubong ka. At kayo po, saan kayo matutulog? May isang portiko, 2 kanto mula rito. Doon ako madalas matulog. Protektado ito sa hangin. Tiningnan ko siya. Ang matandang babaeng ito, nakayapak hanggang kanina, walang tirahan, at iniisip pa rin niya na tulungan ako. Hindi po, sabi ko. Sabay tayong pupunta sa shelter na iyon. Umiling siya. 3 lang ang kama sa shelter at tuwing bagong taon, laging puno. Mas mabuting ikaw na ang pumunta. Kung gayon, sabay tayong matutulog sa portiko. Hindi, Hiya, ikaw. Aling Marisa, pakiusap. Binigyan niyo ako ng inyong kumpanya noong panahong pinakakailangan ko ito. Ngayon, hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang sa akin. Tinitigan niya ako, pagkatapos ay ngumiti. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sage, Wena. Sabay tayong pupunta. Tumayo kami mula sa bangko. Kinuha ko ang aking maleta. Inayos ni Marisa ang sweater na ibinigay ko at nagsimula kaming maglakad ng magkasama patungo sa portikong sinasabi niya. Ang mga kalye ay lalong nawawalan ng tao. Ang mga tao ay nasa kanilang mga bahay na naghahanda para sa brindis. Kaming dalawa, sa kabilang banda, ay naglalakad patungo sa isang malamig na portiko para magpalipas ng gabi. Ngunit may kakaibang nangyayari. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko sa aking puso, sa kabila ng pagdanggi ni Tio, sa kabila ng pagiging walang tirahan noong gabing iyon, nakaramdam ako ng kapayapaan dahil hindi ako nag-iisa. Dahil nakahanap ako ng isang taong nangangailangan sa akin tulad ng pangangailangan ko sa kumpanya. Dumating kami sa portiko. Ito ay sa isang lumang gusali na may mga batong haligi at mataas na kisam. Ang sahig ay gawa sa marmol, malamig ngunit malinis. May mga karton na nakasalansan sa isang sulok. Dito ako natutulog, sabi ni Marisa. Hindi ito gaanong maganda, ngunit mapoprotektahan tayo mula sa lamig. Inilatag namin ang mga karton sa sahig, umupo. Kami sa ibabaw ng mga ito. Kinuha ko ang isang kumot na dala ko sa aking maleta at pinagsaluhan namin ito.
Nagsimulang sumabog ang mga paputok sa kalangitan. 11 na ng gabi. 1 oras na lang bago magbagong taon. Wena, pwede ba kitang tanungin? Sabi ni Marisa. Siyempre po, Aling Marisa. Bakit mo ako tinulungan? Walang gumagawa nito. Lahat ay binabalewala ako. Bakit hindi mo ginawa iyon? Napaisip ako. Bakit ko nga ba ginawa iyon? Hindi ko alam ng eksakto. Siguro, dahil tinanggihan din ako noong gabing iyon. Siguro, dahil nakita ko sa kanya ang sarili kong sakit. O siguro, dahil iyon ang tamang gawin. Dahil ina rin po kayo, sabi ko sa huli. At ang mga ina ay hindi dapat mag-isa sa kalye sa bagong taon. Walang sinabi si Marisa. Hinawakan lang niya ang aking kamay at hinigpitan ito. Lumipas ang mga minuto, tumindi ang mga paputok. Sa malayo, naririnig namin ang mga sigaw ng kaligayahan. Mga taong nagbibrindis, mga taong nagyayakapan. Nandoon kami, sa malamig na portikong iyon, 2 babaeng kinalimutan ng mundo. Ngunit hindi kami nag-iisa at iyon, sa sandaling iyon, ay sapat na. Bagamat hindi ko pa alam noon. Malapit nang magbago ang aking buhay. Dahil minsan, kapag gumawa ka ng mabuti ng hindi umaasa ng kapalit, nakikita ka ng universo at ginagantimpalaan ka sa mga paraang hindi mo inaasahan. Dumating ang hating gabi na may malakas na ugong. Ang mga paputok ay nagliwanag sa kalangitan na parang mga bituing nahuhulog. Ang mga sigaw ng maligayang bagong taon ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Ang mga tao ay yumayakap sa kanilang mga mahal sa buhay, nagbibrindis ng tsampag, naghahalikan sa ilalim ng nagniningning na kalangitan. Nagkatinginan kami ni Marisa. Ngumiti siya ng may kalungkutan. Maligayang bagong taon, Wena. Maligayang bagong taon, Aling Marisa. Wala kaming tsampag, wala kaming ubas, mayroon lang kaming kumpanya ng isa't isa. At sa sandaling iyon, tila sapat na ito. Tumagal ng halos 20 minuto ang mga paputok. Pagkatapos, unti-unting humina ang ingay. Muling nanahimik ang mga kalye. Natulog ang lungsod. Sinubukan din naming matulog. Nagsiksikan kami sa ilalim ng kumot. Sinusubukang panatilihing mainit ang katawan. Ngunit tumatagos ang lamig. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Tio. Ang kanyang mga matang umiiwas sa akin. Ang kanyang kamay na nagsasara ng pinto. Hindi ka makatulog? Tanong ni Marisa sa dilim. Hindi gaanong. Iniisip mo ba ang iyong anak? Nagkaroon ng katahimikan. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa lahat ng ito? Aling Marisa. Sabi ko. Hindi ang pagsara niya sa pinto, hindi ang pag-iwan niya sa akin sa kalye, kundi ang hindi man lang niya ako matingnan sa mata, na para bang ikinahihiya niya na ako ang kanyang ina. Minsan, naliligaw ang mga anak, Wena. Naliligaw sila sa mundo, sa pera, sa mga anyo, at nakakalimutan kung ano talaga ang mahalaga. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Nagtrabaho ako hanggang sa dumugo ang aking mga kamay para siya ay makapag-aral. Hindi ako kumain para magkaroon siya ng bagong sapatos. At ngayon, isa akong sagabal para sa kanya. Bumuntong hininga si Marisa. Ang pag-ibig ng isang ina ang pinakawalang pag-iimbot sa mundo. Ngunit ito rin ang pinakamasakit. Dahil lumalaki ang mga anak at umaalis, at minsan kapag bumabalik sila, hindi na sila ang dati. Pinahirapan din po ba kayo ng inyong anak? Hindi, ang aking anak ay laging mabait sa akin, hanggang sa araw na siya ay namatay. Ngunit nakita ko ang maraming ina na nagdusa tulad mo ngayon. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip. At ano ang ginawa ng mga inang iyon? Ang ilan ay nagpatawad, ang ilan ay lumayo. Ngunit lahat sila ay nagpatuloy sa buhay. Dahil iyon ang ginagawa nating mga ina. Wena. Nagpapatuloy tayo, kahit nadurugin ang ating mga puso. Natahimik kami. Patuloy na tumatagos ang lamig. Sumiksik ako lalo sa ilalim ng kumot. Aling Marisa, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, hiya. Paano po kayo napunta sa kalye? Matagal siyang sumagot. Nang gawin niya ito, ang kanyang boses ay parang malayo, na parang may inaalalang napakasakit. Nawala ang aking asawa 20 taon na ang nakalipas. Siya ay isang mabuting tao. Nagtatrabaho sa isang pabrika. Malaki ang kinikita. Mayroon kaming isang simpleng bahay. Ngunit sa amin yon. Nang siya ay namatay, naiwan akong mag-isa kasama ang aking anak na babae. Siya ay 30 taong gulang. Nakatira siya sa akin dahil may sakit siya. Kanser sa suso. Huminto siya. Huminga ng malalim. Ibinenta ko ang lahat ng mayroon ako para bayaran ang kanyang paggamot. Ang bahay, ang mga muebles, kahit ang aking singsing sa kasal. Ginastos ko ang bawat piso sinusubukang iligtas siya. Ngunit hindi ko nagawa.
Namatay siya noong 2009, sa araw ng kanyang kaarawan, 35 taong gulang. Ikinalulungkot ko po, Aling Marisa. Nang siya ay namatay, naiwan akong walang-wala, walang bahay, walang pera, walang pamilya. Sinubukan kong magtrabaho, ngunit matanda na ako. Walang nagbibigay sa akin ng trabaho. Napunta ako sa kalye at dito na ako mula noon. Nakikinig ako ng may mahigpit na puso. Nawala sa babaeng ito ang lahat, ganap na lahat, at may kabaitan pa rin siyang ibahagi ang kanyang espasyo sa akin. Napakalakas niyo pong babae, Aling Marisa. Hindi ako malakas, Wena. Isa lang akong survivor, may pagkakaiba. Sa wakas ay nakatulog kami, o kahit papaano, sinubukan kong matulog. Ang lamig ay nagpapagising sa akin tuwing kalahating oras. Naririnig kong humihinga si Marisa sa tabi ko. Ang kanyang paghinga ay hindi regular, na parang nahihirapan siyang huminga. Dahan-dahang lumipas ang mga oras. Nang mag-umaga, ang unang araw ng Enero ay dumating na may kulay abo at malamig na kalangitan. Bumangon ako na masakit ang katawan. Lahat ng parte ng katawan ko ay masakit dahil sa pagtulog sa sahig. Tulog pa si Marisa. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, napakarupok. Hinayaan ko siyang magpahinga. Lumabas ako sa kalye. Walang tao sa lungsod. Ang mga kalye ay puno ng basura mula sa selebrasyon kagabi. Mga basong plastik, serpentina, mga sirang bote. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong magpasya kung ano ang gagawin. Ang susunod na bus papunta sa aking bayan ay alis ng 3 ng hapon. Kailangan kong makakuha ng pera para sa ticket. Kailangan kong umuwi, ngunit may kumikirot sa aking puso. Isang bahagi sa akin ang ayaw umalis. Ayaw kong tanggapin na tinanggihan ako ng aking anak. Gusto kong maniwala na may paliwanag, na lahat ay isang hindi pagkakaunawaan. Naglakad ako patungo sa gusali ni Tio. Hindi ko alam kung bakit. Siguro umaasa akong kapag nakita ko ito sa araw, sa liwanag ng araw, magiging iba ang lahat. Siguro umaasa akong bababa siya at sasabihing nagsisisi siya, na anyayahan niya akong pumasok. Dumating ako sa gusali, nanatili akong nakatayo sa bangketa, nakatingin sa itaas. Ang apartment ni Tio ay nasa 2 palapag. Ang mga bintana ay may saradong mga kurtina. Naghintay ako roon ng halos 1 oras. Nagsimulang lumabas ang mga tao sa gusali. Mga kapitbahay, mga pamilya, lahat ay tumitingin sa akin ng may pagtataka. Ang ilan ay may paghamak. Isang matandang babae ang nagsabi sa akin, "Naliligaw po ba kayo, Ale?" "Hindi po, hinihintay ko ang aking anak." "Dito nakatira ang anak niyo?" "Opo, sa 2 palapag." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking gusot na damit, ang aking magulong buhok. Halatang sa kalye ako nagpalipas ng gabi. Sabi niya ng may tuyong tono at umalis ng walang sinabi. Nagpatuloy ako sa paghihintay. Ngunit hindi lumabas si Tio. Nananatiling sarado ang mga kurtina ng kanyang apartment. Sa wakas, bandang 1:00 ng umaga, sumuko na ako. Bumalik ako sa portiko kung saan ko iniwan si Marisa. Gising na siya. Itinupi niya ang kumot at inayos ang mga karton. "Magandang umaga, Wena. Saan ka nagpunta?" "Namasyal lang." Tinitigan niya ako, na parang alam na alam niya kung saan ako nanggaling. "Pinuntahan mo ang iyong anak, hindi ba?" Hindi ko siya masinungalingan. "Opo." "At nakita mo siya?" Hindi siya lumabas. Bumuntong hininga si Marisa. "Wena, makinig ka sa akin. Minsan kailangan nating tanggapin na ang mga taong mahal natin ay ayaw na sa atin. Gaano man kasakit, gaano man natin hindi maintindihan, kailangan nating matutong bumitaw. Pero anak ko siya, Aling Marisa. Siya lang ang nag-iisa kong anak. Hindi ko siya basta-basta pwedeng iwan. Hindi ko sinasabing iwan mo siya. Sinasabi kong huwag mo na siyang habulin. Kung gusto niyang bumalik sa iyo, gagawin niya. Ngunit dapat ito ay kanyang desisyon. Hindi mo siya mapipilit." Masakit ang kanyang mga salita dahil alam kong tama siya. Ngunit ayaw kong tanggapin. "Hindi pa. Kailangan kong umalis ng 3 ng hapon." Sabi ko. "Alis ang boss pabalik sa aking bayan sa oras na iyon. May pera ka ba para sa ticket? Ibebenta ko ang mga natirang tamales. Sana makakuha ako ng sapat. Matutulungan kitang magbenta. May alam akong isang kanto kung saan maraming taong dumadaan." At ginawa nga namin. Ginugol namin ang mga sumunod na oras sa paglalakad sa mga kalye. Nag-alok ng mga tamales. Si Marisa, sa kabila ng kanyang anyo bilang isang babaeng nasa kalye, ay may mabait na paraan ng pakikipag-usap sa mga tao. Ang ilan ay bumili dahil sa awa. Ang ilan ay dahil gusto talaga nila. Pagsapit ng 1 ng hapon,
Naibenta na namin ang lahat ng tamales. Binilang ko ang pera, 300 piso, sapat lang para sa ticket at kaunting pagkain para sa biyahe. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito, iniisip ko kung ilang beses sa buhay tayo kumakapit sa mga taong ayaw na sa atin. Nagtatanong ka pa rin ba sa sarili mo kung tama ang ginawa mo? Ano ang gagawin mo sa aking kalagayan? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Salamat po, Aling Marisa, sabi ko, kung wala po kayo, hindi ko makukuha ang perang ito. Walang anuman, Hiya. Masaya akong nakatulong. Naglakad kami ng magkasama patungo sa istasyon ng boss. Dumating kami ng 2 oras 30 minuto. Alis ang aking boss sa loob ng 30 minuto. Binili ko ang aking ticket. Pagkatapos ay umupo ako kasama si Marisa sa isang bangko sa istasyon. Aling Marisa, gusto ko po sanang may ibigay sa inyo bago ako umalis. Kinuha ko ang 100 piso mula sa aking bulsa at inabot sa kanya. Hindi, Wena, pera mo yan. Pakiusap po, tanggapin nyo na. Malaki po ang naitulong ninyo, higit pa sa inyong iniisip. Kinuha niya ang pera na may luha sa mga mata. Pagpalain ka ng Diyos, Wena. Isa kang anghel. Hindi po ako anghel. Isa lang po akong babae na nakakilala ng isa pang mabuting babae sa panahong pinakakailangan niya. Nagyakapan kami. Naramdaman ko ang kanyang marupok na katawan sa akin, ang kanyang amoy na lumang sweater at alikabok. Ngunit pati na rin ang kanyang init, ang kanyang pagkatao. Mag-ingat ka, Aling Marisa. Ikaw din, Wena. At tandaan mo, kung ano ang ibinigay mo sa matandang iyon kagabi, ibabalik sa iyo ng universo ng doble, makikita mo. Hindi ko naintindihan kung ano ang kanyang tinutukoy. Ako lang ang matandang nakilala niya noong gabing iyon. Maliban kong. Ngunit bago ako makapagtanong, in-announce na ang aking boss. Kailangan ko nang umalis, sabi ko. Sige na, Hiya. Kinuha ko ang aking maleta, pumunta sa boarding gate. Bago pumasok, lumingon ako sa huling pagkakataon para magpaalam kay Marisa. Ngunit wala na siya. Hinanap ko siya ng tingin sa buong istasyon. Nawala na siya. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking dibdib, na parang may nawalang mahalaga sa akin. Ngunit wala akong oras para pag-isipan ito. Malapit nang umalis ang boss. Sumakay ako. Nahanap ko ang aking upuan. Umupo ako sa tabi ng bintana. Habang umandar ang boss, tumingin ako sa huling pagkakataon sa istasyon. Sa lungsod na tumanggi sa akin. Sa anak na nagsara ng pinto sa akin. At umiyak ako ng tahimik sa buong biyahe pabalik sa bahay. Ngunit ang hindi ko alam ay nagsisimula pa lang ang aking kwento kay Marisa at totoo ang sinabi niya sa akin. Malapit nang ibalik sa akin ng universo ang lahat ng ibinigay ko sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Dumating ako sa aking bayan ng dapit hapon ng Enero 1. Iniwan ako ng boss sa pangunahing plaza. Sa harap mismo ng simbahan kung saan ako ikinasal kay Roberto, maraming taon na ang nakalipas. Mukhang pareho pa rin ang lahat, ang paehong mga kalye, ang paehong mga puno, ang paehong mga bahay na may malabong ilaw. Ngunit hindi na ako ang dati. Naglakad ako ng 3 kanto papunta sa aking bahay. Ito ay isang maliit na bahay, isang palapag lamang, na may mga pader na kupas na dilaw. Binili ko ito gamit ang ipon ng buong buhay ko. Matapos ang maraming taon ng pangungupahan, binuksan ko ang pinto. Sinalubong ako ng amoy ng halumigmig at kulop. Walang tao roon sa loob ng 2 araw na wala ako. Inilapag ko ang aking maleta sa sahig. Umupo sa lumang sopa sa sala. At nanatili roon sa dilim ng walang ganang buksan ang ilaw. Hindi tumitigil ang pag-ikot ng aking isipan. Iniisip ko si Tio, si Bia, ang pagsara ng pinto sa aking mukha. Ngunit iniisip ko rin si Marisa, ang biglaan niyang pagkawala sa istasyon, ang kanyang mga huling salita. Kung ano ang ibinigay mo sa matandang iyon kagabi, ibabalik sa iyo ng universo ng doble. Sinong matanda? Ano ang kanyang sinasabi? Tinulungan ko lang siya, maliban kung hindi. Walang katuturan. Totoo si Marisa. Kumain siya kasama ko, natulog sa tabi ko, nagbenta ng tamales kasama ko. Isa siyang taong may laman at buto. Ngunit bakit siya biglang nawala? Iniling ko ang aking ulo. Pagod ako. Pinaglalaruan ako ng aking isipan. Siguradong umalis lang si Marisa habang sumasakay ako sa bus. Iyon lang. Dahan-dahang lumipas ang mga unang araw ng Enero. Hindi ako gaanong lumalabas ng bahay. Wala akong ganang makita kahit sino. Kumakatok ang aking mga kapitbahay sa aking pinto para batiin ako ng maligayang bagong taon. Nagpapasalamat ako mula sa pinto at muling nagkukulong. Si Aling Lita, ang aking kapitbahay mula pa noon, ay nag-alala. Wena, ayos ka lang ba? Ang payat mo. Kumain ka na ba? Opo, Aling Lita, ayos lang ako.
medyo pagod lang. Pinuntahan mo ba si Tio noong bagong taon? Ang tanong na iyon ay parang isang saksak. Opo. At kumusta ang ating binata? Ang ating binata, lahat sa bayan ay naalala si Tio bilang ang mabait na batang nag-aral sa Maynila. Ang pride ng baryo. Ayos naman po siya. Masyado siyang abala. Sigurado may plano na siyang lumipat ka sa kanya. Hindi ba? Ang isang mabait na anak ay hindi hahayaang mag-isa ang kanyang ina rito. Hindi ako sumagot, ngumiti lang ako ng may kalungkutan at isinara ang pinto. Noong Enero 5, nagpa siya kung may kailangan akong gawin. Hindi ako pwedeng manatiling nakakulong magpakailanman. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong maglibang. Bumalik ako sa labahan kung saan ako nagtrabaho sa loob ng maraming taon. Ang may-ari, si Aling Carmen, ay tinanggap ako ng bukas palad. Wena, mabutit na kita. Papasok ka ba? Opo, Aling Carmen, kung may lugar pa po kayo para sa akin. Laging may lugar para sa iyo. Magsimula ka bukas kung gusto mo. At ginawa ko nga. Bumalik ako sa aking dati-rating routine. Gumigising ako ng 5 ng umaga, pumupunta sa labahan, naglalaban ng damit ng iba sa loob ng 8 oras. Umuwi ng pagod, kumakain ng simpleng hapunan, natutulog, ngunit mahirap ang mga gabi dahil sa gabi, kapag tahimik ang lahat, hindi ako pinatatahimik ng aking isipan. Iniisip ko si Tio. Iniisip ko kung ayos lang siya, kung namimiss niya ako. Kahit kaunti, kung nagsisisi siyang isinara ang pinto. Isang bahagi sa akin ang gustong tumawag sa kanya, gustong marinig ang kanyang boses. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging ginising sa akin ni Marisa, ang nagsasabing huwag, na kung gusto niya makipag-usap sa akin, siya ang dapat gumawa ng unang hakbang. Lumipas ang 2 linggo, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 4. Dumating ang Pebrero 15, ang aking kaarawan. 61 taong gulang na ako. Walang nakakalala, o kahit papaano, walang tumawag. Dinalhan ako ni Aling Lita ng isang pirasong keke na natira mula sa handaan ng kanyang apo. Ngunit iyon lang. Hindi tumawag si Tio, ni isang mensahe, ni isang maligayang kaarawan, ma. Noong gabing iyon, umiyak ako hanggang sa makatulog. Naramdaman kong mas nag-iisa ako kaysa dati. Ngunit pagkatapos ay may kakaibang nagsimulang mangyari. Noong Pebrero 18, 2 araw pagkatapos ng aking kaarawan, nagtatrabaho ako sa labahan nang pumasok ang isang eleganteng babae. Nakasuot siya ng kulay abo na suit, sapatos na may takong, at may dalang leather na portfolio. Sige nang Wena katakutan po. Tanong niya. Opo, ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang pangalan ko po ay Gabriela Morales. Isa po akong abogado. Kailangan ko po kayong makausap. Ito ay isang mahalagang bagay. Bumilis ang tibok ng aking puso. Abogado. Ano ang maaring kailanganin ng isang abogado sa akin? Anong nangyari? Si Tio. Ayos lang ba siya? Hindi po ito tungkol sa inyong anak. Ginang katakutan. Tungkol po ito sa ibang bagay. Pwede po ba tayong mag-usap ng pribado? Tumingin ako kay Aling Carmen. Tumango siya. Sige, Wena, ako na ang bahala rito. Lumabas kami ng labahan. Dinala ko ng abogado sa isang kalapit na kapihan. Umupo kami sa isang mesa sa dulo. Ginang katakutan. Narito po ako bilang kinatawan ng isang kliyente na nais manatiling anonymous sa ngayon. Hiniling po sa akin ng taong ito na hanapin kayo. Ako. Bakit po? Ang aking kliyente po ay naroon noong gabi ng Disyembre 31 sa Maynila. Nakita po niya ang ginawa ninyo. Nanlamig ang aking dugo. Ano po ang nakita niya? Nakita po niya kung paano ninyo tinulungan ang isang matandang babae sa kalye. Ibinigay ninyo ang inyong sweater, ang inyong sandalyas, ibinahagi ang inyong pagkain sa kanya. Ang aking kliyente po ay labis na humanga sa inyong kabaitan. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. May nakakita sa lahat ng iyon. Ako, ginawa ko lang po ang gagawin ng sinumang disenteng tao. Hindi po, ginang katakutan. Hindi po yon ginawa ng sinumang tao. Ang aking kliyente po ay dumaan sa plazang iyon ng higit sa 1 oras noong gabing iyon. Nakita po niya ang dose-dose ng tao na dumaan sa tabi ng matandang iyon nang hindi man lang siya tiningnan. Kayo po ang nag-iisang huminto, ang nag-iisang nag-alok ng tulong. At sino po ang inyong kliyente? Ngumiti ang abogado. Hindi ko pa po maaring sabihin ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hiniling niya po sa akin na ibigay ito sa inyo. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang portfolyo. Iniabot ito sa akin. Kinuha ko ito ng may nanginginig na mga kamay. Binuksan. Sa loob ay may isang tseke at nang makita ko ang halaga, halos himatayin ako. 50,000. Ito ay dapat isang pagkakamali. Sabi ko ng kautal.
Hindi po ito pagkakamali. Nais po kayong gantimpalaan ng aking kliyente para sa inyong kabaitan at ito po ay simula pa lamang. Simula. Hindi ko po maintindihan. Mayroon pong alok sa inyo ang aking kliyente. Ngunit nais niya po muna kayong makilala ng mas mabuti. Nais niyang tiyakin na kayo ang tamang tao. Tamang tao para saan po? Yumuko ang abogado. Ginang katakutan. Gaano po kayo kalapit sa bayang ito? Gaano po kayo kalapit sa inyong kasalukuyang buhay? Nagulat ako sa tanong. Ito po ang aking tahanan. Dito po ako nanirahan sa buong buhay ko. Ngunit mayroon po ba kayong talagang nag-ugnay sa inyo rito? Malapit na pamilya, mahahalagang kompromiso. Naisip ko si Tio, ngunit ayaw sa akin ni Tio. Naisip ko ang aking mga kapitbahay, ngunit walang sinuman sa kanila ang talagang malapit. Naisip ko ang aking trabaho, ngunit trabaho lang iyon na kahit sino ay pwedeng gawin. Hindi ako sumagot. Sa huli, wala po akong talagang nag-ugnay sa akin dito. Ngumiti ang abogado. Perpekto. Kung gayon, hiniling po sa akin ng aking kliyente na magtanong ng isang napakahalagang bagay. Handa po ba kayong lumipat sa Maynila? Magsimula ng isang bagong buhay. Lumipat. Bakit po? Ang aking kliyente po ay nangangailangan ng kumpanya. Isa po siyang matandang tao, walang pamilya, at matapos makita ang inyong kabaitan noong gabing iyon, naniniwala siyang kayo ang perpektong kasama. Kasama. Parang isang nurse. Hindi po eksakto. Parang isang kaibigan, isang kumpidensyal, isang taong makakasama sa kanyang tahanan. Umiikot ang aking ulo. Walang katuturan ang lahat ng ito. At sino po eksakto ang inyong kliyente? Bakit po napakalihim? Isa po siyang 75 taong gulang na babae, isang napakayamang biyuda, wala siyang mga anak o malapit na kamag-anak, at matapos makita ang inyong kabaitan noong gabing iyon, nagbasya siyang gusto kayong makilala. 75 taong gulang. Biyuda, walang anak. May gumalaw sa aking alaala. Isang pag-uusap, isang malumanay na boses sa dilim ng isang malamig na portiko. Marisa, bulong ko. Tinaasan ng kilay ng abogado. So, nagkita na pala kayo. Magaling. Mas mapapadali nito ang mga bagay. Pero si Marisa ay nasa kalye, nakayapak, walang tirahan. Hindi po, ginang katakutan. Hindi po walang tirahan si Marisa. Sinusubukan po kayo ni Marisa. Sinusubukan ako. Ginagawa po ito ng aking kliyente bawat taon. Nagbabalat kayo po siyang isang taong nasa kalye at naglalakad sa mga lansangan tuwing Kapaskuhan. Pinapanood po niya kung paano tumutugon ang mga tao sa kanya. Ilan ang tumutulong sa kanya? Ilan ang binabalewala siya? Ito po ang kanyang paraan upang makahanap ng mga taong tunay na mabuti sa isang mundong puno ng kawalang pakialam. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Isang pagsubok si Marisa. Lahat ay isang pagsubok. At nakapasa ako sa pagsubok. Hindi lang po kayo nakapasa, ginang katakutan. Kayo po ang nag-iisang tao sa loob ng 5 taon na nag-alok ng tulong ng hindi umaasa ng kapalit. Ang nag-iisang nagbahagi ng kaunting mayroon kayo. Ang nag-iisang tumrato sa kanya ng may dignidad. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Wala po akong ginawang espesyal. Nakita ko lang po ang isang taong nangangailangan ng tulong. Eksakto po. At iyon po ang nagpapaging espesyal sa inyo. Dahil karamihan sa mga tao ay nakikita ang pagdurusa at tumitingin sa ibang direksyon. Ngunit hindi kayo. Huminto kayo at ngayon, nais kayong gantimpalaan ng aking kliyente. Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Hindi ko po yon ginawa para doon. Alam ko po. At kaya nga po, karapat-dapat kayo sa gantimpalang ito. Kumuha ang abogado ng isang folder mula sa kanyang portfolio. Hiniling po sa akin ng aking kliyente na yalok ang mga sumusunod. Isang tahanan sa Maynila, sa kanyang sariling bahay, isang pribadong silid, kumpleto sa gamit, kasama ang pagkain, at isang buwanang sahod na 15,000 piso para samahan siya. 15,000 piso. Iyon ay higit pa sa kinikita ko sa loob ng 3 buwan sa labahan. Bakit po? Bakit po niya gagawin ang lahat ng ito para sa akin? Dahil nag-iisa po siya. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pera, wala siyang sinuman. At dahil sa inyo, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita sa iba. Isang tunay na mabuting puso. Tiningnan ko ang tseke sa aking mga kamay. 50,000 piso. Pera na maaring magbago sa aking buhay. Kailangan ko pong mag-isip, sabi ko sa huli. Siyempre po, maglaan po kayo ng oras. Ngunit huwag po masyadong matagal. Ang aking kliyente po ay sabik na makilala kayo muli, sa pagkakataong ito, sa kanyang tunay na pagkatao. Tumayo ang abogado, binigyan ako ng kanyang card. Tawagan niyo po ako kapag nakapagpasya na kayo. Nariyan po ang numero ko. At umalis siya.
Iniwan akong mag-isa na may tseke na 50,000 piso at isang desisyon na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong inisip ang lahat ng nangyari. Si Marisa, ang pagsubok, ang alok. Isang bahagi sa akin ang gustong tumanggap. Gustong umalis sa bayang ito. Gustong magsimula muli. Gustong maramdaman na may layunin ang aking buhay bukod sa paglalaban ng damit ng iba. Ngunit isa pang bahagi ang natatakot. Takot sa hindi alam. Takot na iwan ang lahat ng aking nakasanayan. At pagkatapos ay naisip ko si Tio. Kung lilipat ako sa Maynila, mas malapit ako sa kanya. Siguro makikita ko siya paminsan-minsan. Siguro maayos namin ang mga bagay. O siguro hindi. Siguro oras na para tumigil sa pamumuhay para sa aking anak at magsimulang mamuhay para sa aking sarili. 3 araw akong nag-isip. 3 araw na halos hindi ako kumain. Halos hindi natulog. Paulit-ulit lang ang tanong sa aking isipan. Dapat ko bang tanggapin? Noong Pebrero 20, sa wakas ay nagpasya ako. Tinawagan ko ang abogado. Atty. Gabriela, si Wena katakutan po ito. Ginang Wena, ikinagagalak kong marinig kayo. Nakapagpasya na po ba kayo? Huminga ako ng malalim. Tinatanggap ko po. Gusto ko pong makilala ang inyong kliyente. Gusto kong marinig ang sasabihin niya sa akin. Narinig ko ang isang ngiti sa kanyang boses. Magaling. Matutuwa po ang aking kliyente. Pwede po ba kayong maglakbay papuntang Maynila ngayong Biyernes? Opo, pwede po. Perpekto. Ipadadala ko po sa inyo ang mga ticket sa bus sa pamamagitan ng email, first class, at isang super po ang maghihintay sa inyo sa istasyon upang dalhin kayo sa tirahan ng aking kliyente. Tirahan? Opo. Nakatira po ang aking kliyente sa isang eksklusibong lugar sa Maynila. Sa Dasmariñas Village. Makikita ninyo, Ginang Wena, malapit nang magbago ang inyong buhay. Ibinaba namin ang telepono. Naiwan akong nakatingin sa telepono sa aking kamay. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Pinayagan ako ni Aling Carmen na mag-day off nang ipaliwanag kung kailangan kong maglakbay. Hindi ko sinabi kung saan o bakit. Sinabi ko lang na mahalaga ito. Noong Biyernes, Pebrero 23, sumakay ako sa first class na bus. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na naglakbay ako ng ganito. Komportable ang mga upuan. May espasyo para yunat ang mga binti. Binibigyan kanila ng libreng tubig at biskwit. May telebisyon sa bawat upuan. Naramdaman kong hindi ako bagay. Ang ibang mga pasahero ay nakasuot ng eleganteng damit. May mga laptop, mamahaling telepono. Suot ko ang aking nag-isang disenteng bestida. Ang parehong ginamit ko sa graduation ni Tio, maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sinubukan kong huwag isipin iyon. Sinubukan kong i-enjoy ang biyahe. Dumating kami sa Maynila ng 2 ng hapon. Sa istasyon, tulad ng ipinangako ng abogado, may isang super na naghihintay sa akin. Isang matandang lalaki na nakaunipormeng itim at may placard na may pangalan ko. Ginang Wena katakutan. Opo, ako nga po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ako po si Hector. Susunduin ko po kayo para dalhin kay Ginang Marisa. Dinala niya ako sa isang itim, malaki, at makintab na kotse, isang Mercedes. Hindi pa ako nakasakay sa ganitong kotse. Ang loob ay amoy bagong leather at mamahaling pabango. Nagmaneho si Hector ng 20 minuto sa mga kalyeng hindi ko kilala. Dinaanan namin ang malalawak na abenida na puno ng mga puno, mga modernong gusali, eleganteng restauran, mga tindahan ng mga tatak na sa telebisyon ko lang nakita. Sa wakas, pumasok kami sa isang residential area. Malinis ang mga kalye, tahimik. May mga security guard sa bawat kanto. Ang mga bahay ay malalaki. May perpektong mga hardin at matataas na bakod. Malapit na po tayo, Ginang Wena, sabi ni Hector. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Bigla akong natakot. Ano ang ginagawa ko? Bakit ako pumayag na pumunta? Hindi ko kilala ang mga taong ito. Wala akong alam tungkol sa kanila. Ngunit huli na para magsisi. Huminto ang kotse sa harap ng isang bahay. Hindi isang mansyon. 2 palapag ito, puti ang pintura. May malalaking bintana at isang hardin na parang kinuha sa isang magazine. May isang fountain sa gitna ng hardin na may malinaw na tubig na kumikinang sa ilalim ng araw. Pinagbuksan ako ni Hector ng pinto. Tuloy po, Ginang, hinihintay na po kayo. Bumaba ako ng kotse na nanginginig ang mga binti. Naglakad ako patungo sa pangunahing pinto. Bago pa ako makakatok sa doorbell, bumukas ang pinto at naroon siya, si Marisa. Ngunit hindi ito ang Marisa na nakilala ko sa kalye. Ang Marisa na ito ay nakasuot ng eleganteng bestidang kulay beige. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos.
Nakasuot siya ng kwintas na perlas at simpleng hikaw. Mukha siyang iba, ngunit pareho ang kanyang mga mata. Ang mga matalinong matang iyon na puno ng kabaitan. Wena, sabi niya ng may ngiti, maligayang pagdating sa aking tahanan. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakatayo lang ako roon na nakanganga. Sinusubukang iproseso ang aking nakikita. Lumapit si Marisa at niyakap ako. Patawarin mo ako sa panlilinlang. Hiya, ngunit kailangan kong makasiguro. Makasiguro sa ano po? Na mayroon pa ring mabubuting tao sa mundong ito. At ipinakita mo sa akin na mayroon nga. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ako sa loob. Ang bahay ay mas kahanga-hanga sa loob. Mga sahig na marmol, eleganteng muebles, mga kwadro sa dingding, isang kahoy na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Halika, umupo ka, marami tayong pag-uusapan. Umupo kami sa sala. Dinalhan kami ng isang katulong ng kape at biskwit. Hindi ko mapigilang tingnan ang lahat sa aking paligid. Para akong nasa isang panaginip. Palagay ko marami kang tanong, sabi ni Marisa. Bakit? Iyon lang ang nasabi ko. Bakit po kayo nagpanggap na iba? Bumuntong hininga si Marisa. Dahil natutunan ko sa mga nakaraang taon na binabago ng pera ang mga tao. Kapag nalaman ng mga tao na may pera ka, nagbabago ang kanilang pakikitungo sa iyo. Hindi mo na alam kung gusto ka nila dahil sa kung sino ka o dahil sa kung ano ang mayroon ka. Kaya, bawat taon tuwing Kapaskuhan, nagbabalat kayo ako at lumalabas sa kalye upang makita kung paano ako tratuhin ng mga tao kapag akala nila wala akong wala. Ngunit malungkot po iyon. Ngunit kailangan. Alam mo ba kung ilang tao ang tumulong sa akin sa huling 5 taon na ginagawa ko ito? Sabi po ng abogado ninyo, 3. Eksakto, 3. Sa loob ng 5 taon. Ikaw ang pangatlo at ang nag-iisang nagbahagi ng kaunting mayroon ka nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko po ginawa yon para sa pera o gantimpala. Ginawa ko po yon dahil yon ang tama. Alam ko, at kaya ka narito. Uminom si Marisa ng kanyang kape. Hayaan mong ikwento ko kung sino talaga ako. Ang buong pangalan ko ay Marisa Sandoval Vida de Ocampo. Ako ay 75 taong gulang. Biyuda na ako sa loob ng 20 taon. Ang aking asawa, si Ernesto Ocampo, ay may-ari ng isang chain ng mga hardware store. Nang siya ay namatay, iniwan niya sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang mga investment. Naging isa akong napakayamang babae. Huminto siya. Ngunit hindi ka binibigyan ng kaligayahan ng pera. Wena. Binibigyan ka nito ng kaginhawaan. Seguridad. Ngunit hindi ka nito binibigyan ng pag-ibig. Hindi ka nito binibigyan ng kumpanya. Hindi ka nito binibigyan ng layunin. At ang inyong anak na babae, sinabi niyo po na nagkaroon kayo ng anak. Naluha ang mga mata ni Marisa. Si Mariana, ang aking nag-iisang anak. Ang ikinwento ko sa iyo noong gabing iyon ay totoo. Namatay siya sa kanser, 15 taon na ang nakalipas. 35 taong gulang siya. Ibinenta ko ang lahat ng kaya kong ibenta para bayaran ang kanyang paggamot. Well, hindi lahat, pero marami. At hindi ito gumana. Namatay siya sa aking mga bisig noong Hulyo 26, 2009. Ikinalulungkot ko po. Mula noon, nag-iisa na ako. Ganap na nag-iisa. Wala akong mga kapatid. Matagal nang namatay ang aking mga magulang. Wala akong mga pamangkin o malapit na pinsan. Mayroon lang akong mga empleyado, abogado, accountant, mga taong nagtatrabaho para sa akin. Ngunit hindi ako kilala. Talaga. Tiningnan ako ni Marisa ng diretso sa mga mata. Kaya kita hinahanap, Wena. Dahil nang makita kitang tinutulungan ako noong gabing iyon. Nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Tunay na kabaitan, tunay na habag. At naisip ko, ito ang taong gusto kong makasama. Pero, Aling Marisa, hindi po ako espesyal. Isa po akong simpleng babae mula sa probinsya. Wala po akong alam sa mundong ito. Kaya nga kita gusto rito, dahil hindi mo ako tinitingnan bilang pera. Tinitingnan mo ako bilang isang tao, bilang ang matandang nasa kalye. Nanginginig sa lamig at ibinigay mo ang iyong Amerikana nang hindi iniisip ang gastos. Kumuha siya ng isang sobre mula sa bulsa ng kanyang bestida. Wena, gusto kong mag-alok sa iyo at gusto kong pag-isipan mo itong mabuti bago ka sumagot. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may ilang dokumento. Inaalok kong manirahan ka rito kasama ko sa bahay na ito. Magkakaroon ka ng sarili mong silid, sariling banyo, 3 beses na pagkain sa isang araw. Damit kung kailangan mo. Isang buwanang sahod na 20,000 piso, hindi 15. Tulad ng sinabi sa iyo ni Gabriela. Hiniling ko sa kanya na mas mababa ang sabihin para hindi ka matakot.
20,000 piso. Iyon ay mas malaking pera kaysa sa nakita ko nang magkasama sa buong buhay ko. Ang tanging hinihiling ko lang sa iyo ay ang iyong kumpanya, na mag-almusal ka kasama ko, manood ng mga pelikula kasama ko. Ikwento mo sa akin ang iyong buhay. Gawin nating magkasama ang ginagawa ng mga magkakaibigan, dahil iyon ang gusto ko, Wena. Isang kaibigan, hindi isang empleyado, isang kaibigan. Nagsimulang tumulo ang luha sa aking mukha. Pero, Aling Marisa, hindi ko po ito. Tinulungan ko lang po kayo noong gabing iyon dahil isa kang mabuting tao, at ang mabubuting tao ay karapat-dapat sa mabubuting bagay. Hindi naging mabait sa iyo ang buhay, Wena. Nakita ko ito sa iyong mga mata noong gabing iyon. Nakita ko ang sakit, ang pag-abandona, ang kalungkutan. 2 babae, kaming nag-iisa na nakaupo sa isang malamig na portiko na walang sinumang may gusto sa amin. Totoo po, bulong ko. Pero hindi mo na kailangang mag-isa. Ayoko na ring mag-isa. Maari nating alagaan ang isa't isa. Maari tayong maging ang pamilyang pareho nating nawala. Tumayo ako. Naglakad ako patungo sa bintana. Tiningnan ko ang perpektong hardin, ang kumikinang na fountain, ang malinaw na asul na kalangitan sa ibabaw ng lungsod. Naisip ko ang aking bahay, ang bayan, ang labahan, ang aking walang katapusang mga araw na naglalaban ng damit ng iba, ang aking mga gabing nag-isa sa harap ng telebisyon, ang aking mga nakalimutang kaarawan. At pagkatapos ay naisip ko si Tio, kung paano niya isinara ang pinto, kung paano niya hindi ako tinawagan sa aking kaarawan, kung paano niya ako tinrato na parang isang sagabal. At may nabasag sa loob ko, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa paglaya. Humarap ako kay Marisa. Tinatanggap ko po, sabi ko. Tinatanggap ko po ang inyong alok. Ngumiti si Marisa, tumayo, naglakad patungo sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Salamat, Wena. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa matandang nag-iisang ito. Salamat po sa inyo, Aling Marisa, sa pagdingin sa akin, sa pagdingin sa aking puso nang walang sinuman ang gumawa nito. Nanatili kaming magkayakap sa loob ng tila, isang kawalang hanggan. 2 babae na nawalan ng lahat. 2 babae na nagdagpo sa eksaktong sandali na pinakakailangan nila ang isa't isa. Kailan mo gustong lumipat? Tanong ni Marisa. Kailangan ko pong bumalik sa aking bayan. Ayusin ang aking mga gamit. Magpaalam sa ilang kapitbahay. Mag-resign sa aking trabaho. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo. Maglaan ka ng oras na kailangan mo. Ihahatid ka ni Hector ngayon at susunduin ka kapag handa ka na. Ayos lang ba iyon? Opo. Salamat po. Ipinakita sa akin ni Marisa ang magiging silid ko. Nasa 2 palapag ito. Malaki ito. Mas malaki pa sa buong bahay ko sa bayan. Mayroon itong king size na kama na may puti at malambot na sapin. Isang inukit na kahoy na aparador. Isang mesa sa tabi ng bintana. Isang pribadong banyo na may hiwalay na bathtub at shower. Ito ang magiging silid mo, sabi ni Marisa. Ang iyong pribadong espasyo. Maaari mo itong palamutihan kung paano mo gusto. Dalhin ang iyong mga gamit. Gawin ang anumang magpapasaya sa iyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Para itong isang luxury hotel room. Ito, sobra na po. Hindi ito sobra. Ito ang nararapat sa iyo. At Wena, isa pang bagay. Inabutan niya ako ng isang mas makapal na sobre. Sa loob nito ay may 100,000 piso na cash para ayusin mo ang iyong mga bagay sa bayan. Para bayaran ang anumang utang mo. Para bumili ng bagong damit kung kailangan mo. Para sa anumang gusto mo. Aling Marisa, hindi ko po matatanggap ang ganito kalaking pera. Kaya mo at gagawin mo dahil gusto ko. Dahil kaya ko. At dahil nararapat sa iyo. Kinuha ko ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Hindi pa ako nakahawak ng 100,000 piso sa aking mga kamay. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako nito. Hindi ko po alam ang sasabihin. Huwag kang magsalita. Mangako ka lang ng isang bagay. Ano po iyon? Na magiging masaya ka rito. Nahahayaan mong maging masaya ang iyong sarili. Naiwan mo ang sakit at bubuksan ang iyong puso sa bagong buhay na ito. Tiningnan ko siya sa mga mata at nakita ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Pag-asa. Ipinapangako ko po, Aling Marisa. Noong hapong iyon, dinala ko ni Hector pabalik sa istasyon ng bus. Niyakap ako ni Marisa bago ako umalis. Hihintayin kita, Wena. Sa wakas, magkakaroon muli ng buhay ang bahay na ito. Sa buong biyahe pabalik, hindi ko mapigilang ngumiti. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong may layunin ang aking buhay, na may gustong makasama sa akin, na mahalaga ako. Ngunit may isang bagay na kumikirot pa rin sa akin. Isang pag-iisip na hindi ko maalis sa aking isipan.
Dapat ko bang sabihin kay Tio? Dapat ko bang sabihin sa kanya na lilipat ako sa Maynila? Mahalaga pa ba ito sa kanya? Isang bahagi sa akin ang gustong tumawag sa kanya. Gustong sabihin, tingnan mo, anak, nagbago ang buhay ko. Hindi na ako ang mahirap na inang ikinahihiya mo. Nakatira na ako ngayon sa isang mayamang babae. May pera na ako. Ngunit isa pang bahagi, ang mas malakas na bahagi, ang nagsasabing hindi, na kung nagawa ni Tio na isara ang pinto sa aking pinakamasamang sandali, hindi niya na malaman ang tungkol sa akin sa aking pinakamagandang sandali. At nanalo ang bahaging iyon. Nagkasya kung hindi ako magsasabi ng kahit ano. Nalilipat ako sa Maynila nang hindi siya inaabisuhan. Nasisimulan ko ang aking bagong buhay nang wala siya. Dahil minsan, ang pagmamahal sa isang tao ay nangangahulugan ng pag-alam kung kailan lalayo. Nangangahulugan ng pag-unawa na hindi mo mapipilit ang sinuman na mahalin ka. At nangangahulugan ng pagkakaroon ng dignidad na magpatuloy, kahit masakit. Dumating ako sa aking bayan noong gabing iyon, pumasok sa aking bahay, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Malapit nang magbago ang aking buhay para sa mas mabuti at handa na ako. Ang sumunod na 7 araw ay isang ipu-ipo ng mga emosyon. Ginugol ko ang buong Sabado, Pebrero 24, sa pag-ayos ng aking buhay, pagpapasya kung ano ang dadalhin ko at kung ano ang iwan. Wala akong gaanong gamit, mga lumang damit, ilang libro, mga litrato, mga alaala, lahat ay kasya sa 2 katamtamang laking maleta. Noong linggo, kinausap ko si Aling Carmen. Aling Carmen, kailangan ko pong mag-resign. Nagulat siya. Mag-resign? Bakit, Wena? May nangyari ba? Wala pong masamang nangyari. Sa katunayan, lilipat po ako sa Maynila. Nakakuha po ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon. Anong klaseng pagkakataon? Ayaw kong magbigay ng maraming detalye. Ayaw kong kumalat ang balita sa buong bayan bago ako umalis. Magtatrabaho po ako bilang kasama ng isang matandang babae. Nag-aalok po sila ng bahay at pagkain at maganda ang bayad. Dahan-dahang tumango si Aling Carmen. Naiintindihan ko. Well, mamimiss kita, Wena. Naging mabuting empleyado ka sa lahat ng mga taong ito. Salamat po, Aling Carmen. Mamimiss ko rin po kayo. Binayaran niya sa akin ang utang niya sa huling linggo. 1,200 piso. Pera na ngayon ay tila napakaliit kumpara sa ibinigay sa akin ni Marisa. Noong Lunes, pumunta ako sa bangko. Nagbukas ng savings account sa unang pagkakataon sa aking buhay. Idineposito ko ang 100,000 piso na ibinigay sa akin ni Marisa. Nagulat ang empleyado ng bangko nang makita ang halaga. Saan po kayo nakakuha ng ganito kalaking pera? Ginang. Regalo po, sagot ko lang. Hindi ako nagbigay ng karagdagang paliwanag. Hindi ko kailangan. Noong Miyerkules, hindi, teka, Huwebes pala. Noong Huwebes, Pebrero 20, nagsimula akong magpaalam sa aking mga kapitbahay. Umiyak si Aling Lita nang sabihin kong lilipat ako sa Maynila. Mag-isa, Wena. Napakadelikado niyan. Isang babaeng kaedad mo. Magiging maayos po ako, Aling Lita. Makakasama po ako ng isang mabuting pamilya. Huwag po kayong mag-alala sa akin. At si Tio, alam ba niyang alis ka? Masakit ang tanong na iyon. Hindi po, at hindi ko po sasabihin. Pero Wena, anak mo siya, dapat mong. Isinara ng aking anak ang pinto sa aking mukha. Aling Lita, hindi niya ako tinawagan sa aking kaarawan. Hindi niya ako kinumusta sa loob ng 2 buwan. Sa tingin ko, wala siyang pakialam kung umalis ako o manatili. Walang sinabi si Aling Lita, niyakap lang ako. Noong Biyernes, Marso 1, dumating si Hector para sunduin ako. Isinakay ko ang aking 2 maleta sa kotse. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa aking maliit na dilaw na bahay, sa kalsadang tinirhan ko sa buong buhay ko, sa bayang nakakita sa aking kapanganakan, pag-aasawa, pagpapalaki ng anak, pagtanda. Hindi ako nakaramdam ng nostalgia, nakaramdam lang ako ng ginhawa. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, na parang tinatanggal ko ang isang bigat na matagal kong pinasan. Ang biyahe papuntang Maynila ay tumagal ng parehong 8 oras. Ngunit sa pagkakataong ito, iba. Sa pagkakataong ito, hindi ako pumunta para mamalimos ng pagmamahal ng aking anak. Sa pagkakataong ito, papunta ako sa isang bagong buhay, isang buhay na pinili ko. Dumating kami sa bahay ni Marisa ng dapit hapon. Hinihintay niya ako sa pinto na may malaking ngiti. Wena, maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, na may isang taong tunay na masaya na makita ako. Halika, handa na ang iyong silid. At naghanda ako ng hapunan.
Ang paborito mo, tamales at chocolate. Well, hindi kasing sarap ng sa iyo, pero sinubukan ko. Umakyat kami sa aking silid. Eksakto ito tulad ng naalala ko. Malaki, maliwanag, perpekto. Inakyat ni Hector ang aking mga maleta. Maglaan ka ng oras para mag-ayos, sabi ni Marisa. Kapag handa ka na, hinihintay kita sa baba para sa hapunan. Naiwan akong mag-isa sa malaking silid na iyon. Binuksan ko ang aking mga maleta. Nagsimulang ilabas ang aking mga damit. Mukha itong luma, gasgas kumpara sa ganda ng silid na iyon. Ngunit wala akong pakialam. Ito ang aking damit, aking mga gamit, aking buhay. Isinabit ko ang lahat sa aparador. Inilagay ko ang aking mga litrato sa mesa. Isa kay Tio noong bata pa siya. Isa mula sa aking kasal kay Roberto. Isa sa aking ina na namatay 0 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko ang litrato ni Tio ng matagal, ang kanyang ngiti ng bata, ang kanyang mga matang puno ng inosensya. Kailan siya nagbago? Kailan siya tumigil sa pagiging ang batang nagmamahal sa akin ng walang kondisyon? Itinago ko ang litrato sa isang drawer. Ayaw kong makita ito araw-araw. Ayaw kong alalahanin ang sakit tuwing umaga. Bumaba ako para sa hapunan. Inayos ni Marisa ang mesa gamit ang eleganteng kubyertos, mga telang serbilyeta, mga kristal na kopita. Ang mga tamales ay umuusok sa isang porselanang pinggan. Umupo ka, pakiusap, sabi niya. Sabay tayong kakain. Tinanong niya ako ng libu-libong tanong tungkol sa aking buhay, aking bayan, aking mga alaala. Sinagot ko ang lahat at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naramdaman kong may isang taong tunay na interesado sa aking sasabihin. Bukas ay Sabado, sabi ni Marisa. Naisip kong mamili tayo. Kailangan mo ng bagong damit. At huwag mong sabihing hindi. Bahagi ito ng usapan. Aling Marisa, sobra na po ang nagawa ninyo para sa akin. Hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat para tumbasan ang iyong kabaitan. Noong gabing iyon, ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Dinala ko ni Marisa sa mga tindahan na sa mga magazine ko lang nakita. Binilhan niya ako ng mga bestida, sapatos, blusa, pantalon. Nagrereklamo ako sa bawat tindahan. Ngunit hindi niya ako pinapansin. Hayaan mong alagaan kita, Wena. Matagal na akong walang inaalagaan. Dinala niya rin ako sa isang beauty salon. Ginupitan ang aking buhok, kinulayan para takpan ang mga uban. Ginawan ako ng facial treatment. Nang makita ko ang aking sarili sa salamin, halos hindi ko nakilala ang aking sarili. Mukha akong iba, mas bata, mas buhay. Lumipas ang 2 linggo, pagkatapos ay 3, pagkatapos ay 1 buwan. Ang aking buhay kasama si Marisa ay tahimik, ngunit masaya. Sabay kaming nag-almusal tuwing umaga. Kinukwento niya sa akin ang kanyang buhay kasama si Ernesto, ang kanyang yumaong asawa, ang kanilang mga paglalakbay sa buong mundo, ang kanyang anak na si Mariana. Kinukwento ko sa kanya ang aking paggabata, ang aking ina, kung paano ko pinalaki si Tio ng mag-isa. Naging magkaibigan kami, tunay na magkaibigan. Walang pagkakaiba sa antas ng pamumuhay sa pagitan namin. 2 babae lang na nagbabahagi ng kanilang buhay. Ngunit may isang bagay na nagpapailang sa akin. Sa tuwing ipinakikilala ako ni Marisa sa isang tao, ipinakikilala niya ako bilang kanyang kasama. Alam kong teknikal na yon ako. Ngunit ang salitang iyon ay nagpaparamdam sa akin na mas mababa, na parang isang empleyado. Isang araw, sa kalagitnaan ng Abril, naglakas loob akong sabihin sa kanya, Aling Marisa, pwede po ba akong humiling ng pabor? Siyempre, Wena, kahit ano. Pwede niyo po ba akong ipakilala bilang inyong kaibigan sa halip na inyong kasama? Alam ko pong nagtatrabaho ako para sa inyo, pero, pinutol ako ni Marisa, hinawakan ang aking kamay. Wena, patawarin mo ako. Tama ka. Hindi ka aking empleyado. Ikaw ay aking kaibigan. Aking pamilya at ganoon kita ipakikilala mula ngayon. Ngumiti ako. Sa wakas, naramdaman kong ganap na komportable sa aking bagong buhay. Ngunit isang araw ng Mayo, nagbago ang lahat. Linggo noon, Mayo 12. Nag-almusal kami ni Marisa sa isang eleganteng restaurant malapit sa kanyang bahay. Kumakain kami ng tapsilog at kape nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Ma, nanlamig ang aking dugo. Kilala ko ang boses na iyon. Dahan-dahan akong lumingon at naroon siya. Si Tio. Nakatayo siya ilang metro mula sa aming mesa. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Sa tabi niya ay si Bia. Nakatingin sa akin ng may parehong paghamak. Tio, bulong ko. Lumapit siya sa aming mesa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Suot ko ang isa sa mga bestidang binili sa akin ni Marisa.
Isang bestidang kulay alak, elegante ngunit simple. Bagong gupit at kulay ang aking buhok. Nakasuot ako ng isang kwintas na pilak na regalo sa akin ni Marisa. Hindi ako mukhang ang mahirap at pagod na babaeng kumatok sa kanyang pinto noong bagong taon. Mukha akong iba. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tio. Dito ako nakatira, sagot ko lang. Dito ka nakatira? Sa Maynila. Kailan pa? Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha at may iba pa. Pagkakasala, kahihiyan. At bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi ka tumawag? Nag-init ang ulo ko sa tanong. Bakit hindi ako tumawag? Seryoso, tinatanong niya iyon. At ikaw, bakit hindi ka tumawag sa akin, Tio? Bakit hindi mo ako tinawagan sa aking kaarawan? Bakit hindi ka tumawag sa loob ng 4 na buwan? Ibinaling niya ang kanyang tingin. Lumapit si Bia. Tiningnan ako ng may paghamak. Wena, anong sorpresa na makita ka rito? Medyo eksklusibo ang restaurant na ito para sa isang tulad mo. Si Marisa, na tahimik sa buong oras, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Pasensya na. Sino ka para magsalita ng ganyan kay Wena? Nagulat si Bia sa tono. Ako ang kanyang manugang. At sino ka? Ako si Marisa Sandoval Vda. Di Ocampo. At si Wena ang aking matalik na kaibigan. Nakatira siya sa aking bahay. Nagbago ang mukha ni Bia. Nakilala niya ang apelidong Ocampo. Lahat sa mga bilog ng negosyo sa Maynila ay kilala ang apelidong iyon. Si Ginang Ocampo, ang may-ari ng Ocampo Hardware. Namutla si Bia, tumingin kay Tio, pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi ko alam na may kakilala kang ganyang kahalagang tao. Ngumiti si Marisa ng may lamig. Higit pa sa mahalaga si Wena. Isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko. Isang bagay na malinaw na hindi ninyo kayang pahalagahan. Sumabat si Tio. Ma, kailangan nating mag-usap, pakiusap. Tiningnan ko siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hindi nakita. Takot na mawala ako. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil ngayon, mayroon akong isang bagay na gusto niya. Mga koneksyon, access sa isang mundong inaasam niya. Wala tayong dapat pag-usapan, Tio. Pakiusap, Ma. Alam kong hindi naging maganda ang mga bagay sa pagitan natin. Pero, hindi naging maganda. Pinutol ko siya. Tio, isinara mo ang pinto sa aking mukha noong bagong taon. Iniwan mo ako sa kalye na walang matutuluyan. At ngayon gusto mong makipag-usap. Ako, nagsisisi ako. May mga plano kami ni Bia. At mas mahalaga ba ang iyong mga plano kaysa sa iyong ina? Mas mahalaga kaysa sa babaeng nagsakripisyo ng buong buhay niya para sa iyo. Nagsimulang tumingin sa amin ang mga tao sa restaurant. Namula sa hiya si Bia. Wena, pakiusap, huwag kang gumawa ng eksena, bulong niya. Isang eksena. Pinaramdam mo sa akin na parang isang abala, isang sagabal. At ngayon na nakikita ninyong kasama ko ang isang mahalagang tao, ngayon gusto ninyong makipag-usap sa akin. Tumayo si Marisa. Sa tingin ko, oras na para umalis, Wena. Tumayo rin ako, kinuha ang aking bag. Ma, sandali, sabi ni Tio, hinawakan ang aking braso. Tinanggal ko ang kanyang pagkakahawak. Mayroon kang 4 na buwan para tawagan ako. Tio, 4 na buwan para humingi ng tawad. Para kumustahin ako. Ngunit hindi mo ginawa at ngayon, huli na. Huwag mong sabihin yan. Ina kita. Palagi kang magiging ina ko. Ina mo ako. Pero ikaw, tumigil ka na sa pagiging anak ko noong gabing iyon. Lumabas ang mga salita sa aking bibig bago ko pa mapigilan. Ngunit sa sandaling sinabi ko ang mga ito, alam kong totoo. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Nakaramdam lang ako ng paglaya. Lumabas kami ni Marisa sa restaurant. Hinihintay kami ni Hector sa labas. Sumakay kami sa kotse. Hindi ako lumingon. Ayaw kong makita kung sinusundan kami ng tingin ni Tio. Ayaw kong malaman kung nagsisisi siya. Sa buong biyahe pa uwi, hindi kami nag-usap. Hinawakan lang ni Marisa ang aking kamay at hinigpitan ito. Pagdating namin sa bahay, sa wakas ay nagsalita siya. Ayos ka lang? Opo, sagot ko. Ayos lang ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Talagang ayos na ako. At totoo yon, dahil kahit nawala ang aking anak, may nakuha akong mas mahalaga. Ang aking dignidad, aking kapayapaan, aking kalayaan. Noong gabing iyon, umiyak ako. Umiyak ako para sa anak na nawala sa akin. Para sa batang pinalaki ko na may pagmamahal at ngayon ay isang estranghero. Para sa mga taong sinayang ko sa paghihintay ng kanyang pag-apruba. Ngunit umiyak din ako sa ginhawa dahil sa wakas, isinara ko na ang kabanatang iyon ng aking buhay.
Sa wakas, bumitaw na ako at kahit masakit, masarap din sa pakiramdam. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng pagkikita namin ni Tio. Nagpatuloy ako sa aking routine kasama si Marisa. Ngunit may nagbago sa loob ko. Wala na akong nararamdamang bigat sa dibdib. Ang patuloy na pagkabalisa na maging isang mabuting ina, na maging sapat para sa aking anak, ay nawala. Pinalaya ko ang aking sarili. Noong Mayo 18, tinawag ako ni Marisa sa kanyang opisina. Ito ay isang lugar na bihira kong pasukin. Nasa unang palapag ito, puno ng mga libro, dokumento, mga lumang litrato. May isang malaking mahogany desk at sa likod nito ay isang malaking larawan ni Ernesto, ang kanyang yumaong asawa. Umupo ka, Wena. Kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Umupo ako sa harap niya. Seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi malungkot. Determinado ito. May masama po bang nangyari, Aling Marisa? Hindi, walang masamang nangyari. Sa katunayan, gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay na matagal ko nang iniisip. Kumuha siya ng isang folder mula sa isa sa mga drawer ng kanyang desk. Wena, ako ay 75 taong gulang. Nabuhay na ako ng higit sa inaasahan, at kahit na mabuti ang pakiramdam ko ngayon, alam kong hindi ako mabubuhay magpakailanman. Walang sinuman. Aling Marisa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi ito pesimismo, Hija. Ito ay realismo. At kaya kailangan kong kausapin ka tungkol sa aking testamento. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang inyo pong testamento. Tulad ng alam mo, wala akong pamilya. Namatay ang aking anak na babae. Namatay ang aking asawa. Wala akong mga kapatid o pamangkin. Kapag namatay ako, lahat na mayroon ako ay may iwan na walang sinuman. Ngunit tiyak na mayroon po kayong mga kaibigan, mga kakilala. Ngumiti si Marisa nang may kalungkutan. Mga kaibigan, Wena, kapag may pera ka, hindi mo alam kung sino talaga ang iyong kaibigan at sino ang malapit lang dahil sa interes. Kaya ginagawa ko ang mga pagsubok na yon bawat taon upang makahanap ng mga tunay na tao. At ang 2 pang taong tumulong sa inyo, ano po ang nangyari sa kanila? Ang una ay isang 22 taong gulang na binata. Inalok ko siya ng parehong bagay na inalok ko sa iyo. Ngunit nang malaman niya kung gaano karami ang aking pera, nagsimula siyang humingi ng mga pautang, mga investment. Sabi niya, gusto niyang magnegosyo sa akin. Kinailangan ko siyang palayuin. Ang pangalawa ay isang 40 taong gulang na babae. Mukhang tapat sa simula, ngunit natuklasan kong ikinukwento niya ang lahat sa kanyang pamilya. Nagpaplano sila, ayaw ko nang isipin. Kinailangan ko rin siyang palayuin. Napakasama po niyan. Ngunit ikaw, Wena, 2 buwan ka nang kasama ko at wala kang hiningi sa akin. Wala nang iba kundi ang iyong sahod, na higit mong pinagtatrabahuan sa iyong kumpanya. Hindi mo sinubukang manipulahin ako. Hindi mo dinala ang iyong pamilya para humingi ng pabor. Hindi mo. Huminto siya. Huminga ng malalim. Hindi mo ginawa ang sinubukang gawin ng iyong anak noong nakaraang linggo. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Ano po? Pinundahan ako ni Tio, 3 araw na ang nakalipas. Nag-iisa siyang pumunta. Wala ang kanyang asawa. Pumunta siya rito sa bahay na ito. Opo. Sinabi ko kay Hector na papasukin siya, dahil gusto kong makita kung ano ang gusto niya, at alam ko na. Ano po ang gusto niya? Binuksan ni Marisa ang folder. Kinuha ang isang recording sa kanyang telepono. Nirecord ko ang aming pag-uusap nang hindi niya alam. Gusto kong pakinggan mo ito, ngunit binabalaan kita, masasaktan ka. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Tio ay pumuno sa silid. Ginang Ocampo, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Walang anuman, Tio. Sabihin mo, ano ang dahilan ng iyong pagbisita? Gusto ko pong humingi ng tawad sa aking pag-ugali sa restaurant. Hindi ko po intensyon na bastusin kayo. Hindi mo ako binastos. Binastos mo ang iyong ina. Isang katahimikan. Tama po kayo at kaya ako narito. Gusto kong ayusin ang mga bagay sa aking ina. Ngunit hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. At sa tingin mo, matutulungan kita diyan. Opo. Naisip ko po na baka kayo ang makakausap sa kanya. Kumbinsihin siyang bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Isa pang paghinto. Pagkatapos ay ang boses ni Marisa. Malamig. Tio, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Bakit mo gustong ayusin ang mga bagay sa iyong ina ngayon? Dahil ba namimiss mo talaga siya? O dahil napagtanto mong mayroon siyang access sa aking social circle? Isang mahabang katahimikan, napakahabang. Ako, namimiss ko po siya. Ina ko po siya. Tio, 4 na buwan nang walang balita sa iyo ang iyong ina.
4 na buwan na walang tawag. Hindi mo man lang siya tinawagan sa kanyang kaarawan at ngayon. Namimiss mo siya. Abala po ako sa trabaho, kay Bia. Masyadong abala para tawagan ang iyong ina. Ngunit hindi masyadong abala para pumunta sa aking bahay, para hilinging mamagitan ako para sa iyo. Ginang Ocampo, ako. At hayaan mo akong hulaan. Pumunta ka rin para magtanong tungkol sa aking relasyon sa iyong ina. Para makita kung may pagkakataon sa negosyo, isang investment, isang paraan para makinabang sa aming pagkakaibigan. Ganap na katahimikan. Sinasabi ng iyong katahimikan ang lahat. Tio. Ginang Ocampo, sa lahat ng respeto, ang aking ina ay isang simpleng babae. Mula sa probinsya, hindi siya sanay sa mundong ito. Maaari siyang maging mahina. May mga taong maaring samantalahin siya. Ang tawa ni Marisa ay tuyo, walang katuwaan. Mga taong tulad mo. Hindi po ako. Tio. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na marahil ay hindi pa sinabi sa iyo ng sinuman sa iyong buhay. Ang iyong ina ay isang pambihirang babae. Mas marami siyang emotional intelligence sa kanyang kalingkingan kaysa sa iyo, sa buong katawan mo. At hindi siya mahina. Malakas siya, mas malakas kaysa sa iyo. Sigurado iyon. Gusto ko lang po siyang protektahan. Hindi mo gustong protektahan siya. Gusto mo siyang kontrolin. Gusto mong magkaroon ng access sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Ang aking pagkakaibigan, ang aking mga koneksyon, ang aking pera. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, binata, hindi kailangan ng iyong ina ang iyong proteksyon, at tiyak na hindi niya kailangan ang iyong peking pagsisisi. Ginang Ocampo, hindi po ninyo naiintindihan. Naiintindihan ko ng perpekto. Isa kang ingratong anak na nagmamalasakit lamang sa kanyang ina kapag ito ay maginhawa para sa kanya at hindi ko hahayaang saktan mo siyang muli. May karapatan akong makita ang aking ina. May karapatan ka, ngunit may karapatan siyang magpasya kung gusto kanyang makita at sa ngayon. Nagpasya siyang hindi at sinusuportahan ko siya ng buo. Hindi ito mananatiling ganito. Isang banta ba iyan, Tio? Hindi, sinasabi ko lang na ina ko siya, legal. Legal, wala kang kapangyarihan sa kanya. Isa siyang matandang babae na may buong pag-iisip. Kaya iminumungkahi kong umalis ka na sa aking bahay at huwag nang bumalik. Magsisisi ka rito. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko isinara ang pinto ng mas maaga. Tulad ng pagsara mo ng pinto sa kanya noong bagong taon. Mga yapak, isang pinto na nagsasara. Pagtatapos ng recording, nanginginig ako. Tumutulo ang mga luha sa aking mukha nang walang kontrol. Patawad, Wena. Alam kong masakit pakinggan iyan. Siya, gusto lang niya ang pera mo. Hindi niya ako gusto. Alam ko, hiya. At kaya ko ito ipinakita sa iyo. Para wala kang pagdududa. Para malaman mong tama ang desisyon mong lumayo sa kanya. Tinakpan ko ang aking mukha ng aking mga kamay. Umiyak ako hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit, sa paggabigo, sa isang sakit na napakalalim na walang pangalan. Paano ako nakapagpalaki ng isang taong ganito? Bulong ko. Kailan siya naging ganito? Tumayo si Marisa mula sa kanyang upuan. Lumuhod sa harap ko, at hinawakan ang aking mga kamay. Wena, makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Binigyan mo siya ng pagmamahal, edukasyon, mga halaga. Ngunit ang mga tao ang pumipili kung sino ang gusto nilang maging. At pinili ng iyong anak ang pera kaysa sa pag-ibig. Hindi mo iyon kasalanan. Pero anak ko siya, ang nag-iisa kong anak. At magiging ganoon siya palagi. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan mong tanggapin ang kanyang pang-abuso. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo ay ang lumayo. Nananatili kaming ganoon ng matagal. Siya, nakaluhod sa harap ko, hawak ang aking mga kamay. Ako, umiiyak, inilalabas ang lahat ng naipong sakit. Nang sa wakas ay kumalma ako, bumalik sa pagkakaupo si Marisa. Kaya gusto kong kausapin ka tungkol sa aking testamento, dahil nagpasya na ako. Binuksan niya muli ang folder, kumuha ng ilang dokumento. Wena, gusto kitang pangalanan bilang aking nag-iisang tagapagmana. Huminto ang mundo. Ano po? Gusto kong iwan sa iyo ang lahat. Ang bahay na ito, ang aking mga ari-arian, ang aking mga investment, ang mga shares sa kumpanya, lahat. Hindi, Aling Marisa, sobra na po iyan. Hindi ko po kaya. Kaya mo at nararapat sa iyo. Sa 2 buwan na ito, binigyan mo ako ng isang bagay na wala ako. Amelia, tunay na kumpanya, pagmamahal na walang kondisyon, at gusto kong tiyakin na kapag wala na ako. Mayroon kang lahat ng kailangan mo para mabuhay na maayos sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pero, Aling Marisa, hindi ko po kailangan ang inyong pera.
Kailangan ko lang po ang inyong pagkakaibigan. Alam ko at kaya nga ibinibigay ko sa iyo. Dahil alam kong hindi mo ito hinahanap. Dahil alam kong hindi mo ito sasayangin. Dahil alam kong gagamitin mo ito para gumawa ng mabuti. Umiling ako. Hindi ko po matatanggap ito. Ito ang iyong buhay, iyong trabaho, iyong legacy at gusto kong maging sa iyo. Ngunit may isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Na kapag namatay ako, gagamitin mo ang bahagi ng perang iyon para tulungan ang mga babaeng tulad mo. Mga matatandang babae na nag-iisa, inabandona, nangangailangan ng bagong pagkakataon. Gusto kong lumikha ka ng isang pundasyon bilang parangal sa aking anak na si Mariana. Natigilan ako. Aling Marisa, hindi ko po alam ang sasabihin. Huwag kang magsalita ngayon. Pag-isipan mo. Kausapin mo ang aking mga abogado. Intindihin mo kung ano ang ibig sabihin nito at pagkatapos. Kung gusto mo pa ring tanggihan, ay respeto ko ang iyong desisyon. Ngunit pakiusap, pag-isipan mo itong mabuti. Sa mga sumunod na araw, nakipagpulong ako kay Gabriela, ang abogado. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Ang laki ng yaman ni Marisa, ang mga ari-arian, ang mga investment. Mas malaki ito kaysa sa kaya kong isipin. Ginangwena, naiintindihan niyo po ba na gagawin kayo nitong isa sa pinakamayamang babae sa bansa? Opo. At kinatatakutan ko po iyon. Bakit po? Dahil isa po akong simpleng babae, mula sa probinsya. Wala po akong alam sa negosyo, sa mga investment, sa lahat ng ito. Hindi po ninyo kailangang malaman. Para diyan po kami, ang mga abogado, ang mga accountant, ang mga administrator. Kayo lang po ang gagawa ng mga huling desisyon, at narito po ako para gabayan kayo sa lahat. At kung sirain ko po ang lahat, hindi po ninyo sisirain. Nakita po ni Ginang Marisa sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang titulo sa universidad. Integridad, kabaitan, common sense. Sa pamamagitan niyan at ng tamang team, magiging maayos po kayo. Noong Mayo 26, nagpasya ako. Sinabi ko kay Marisa na tinatanggap ko. Umiyak siya sa kaligayahan. Salamat, Wena. Salamat sa pagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon alam kong ang aking legacy ay nasa mabuting mga kamay. Pinirmahan namin ang mga papeles noong araw ding iyon. Si Gabriela ang nag-asikaso ng lahat. Nairehistro ang testamento. Opisyal na akong nag-isang tagapagmana ni Marisa Sandoval Vida. Di Ocampo. Ngunit may iba pang nangyari noong araw na iyon. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Inabutan ako ni Marisa ng isa pang dokumento. Ano po ito? Ito ay isang bank transfer ng 1,000,000 piso sa iyong pangalan. 1,000,000. Bakit po? Dahil gusto kong magkaroon ka nito ngayon, habang buhay pa ako. Gusto kong makita kang mag-enjoy nito. Gusto kong gawin mo ang gusto mo, maglakbay, bumili ng kailangan mo o itabi lang. Sa iyo ito, walang kondisyon. Aling Marisa, sobra na po ito. Hindi sobra, ito ang tama. At Wena, gusto kong gawin mo ang isang bagay sa bahagi ng perang iyon. Ano po iyon? Gusto kong padalhan mo ng pera si Tio. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Ano po? Bakit ko po gagawin iyon? Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa iyo. Anak mo pa rin siya, at alam kong may bahagi sa iyo na nag-aalala pa rin sa kanya. Padalhan mo siya ng pera. 50,000 piso nang walang paliwanag. Padalhan mo lang at pagkatapos ay isara mo na ang kabanatang iyon magpakailanman. Ngunit pagkatapos ng narinig ko sa recording na iyon. Kaya nga, padalhan mo siya ng pera para makita niyang hindi mo ito ginagawa dahil sa pangangailangan. Ginagawa mo ito dahil ina ka niya at kahit na hindi niya ito, mas mabuti ka pa ring tao kaysa sa kanya. Iyon, Wena, ay moral na paghihiganti. Ang tanging paghihiganti na sulit. Pinag-isipan ko ito buong gabi at sa wakas ay nagpasya akong gawin ito. Noong Mayo 28, nag-transfer ako ng 50,000 piso kay Tio. Walang mensahe, walang paliwanag, pera lang. Tinawagan niya ako 2 oras pagkatapos. Hindi ko sinagot, nagpadala siya ng mensahe. Ma, ano to? Saan ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Hindi ako sumagot. Nagpadala siya ng isa pa. Ma, pakiusap, kailangan nating mag-usap. Patawarin mo ako. Hindi rin ako sumagot. Sa huli, nagpadala siya. Mahal kita, Ma, at nagsisisi ako sa lahat ng nangyari. Binasa ko ito. May naramdaman ako sa aking puso. Ngunit hindi ito pag-ibig, kundi awa. Awa sa aking anak na pinili ang pera kaysa sa lahat. Na marunong lang magsabi ng mahal kita kapag ito ay maginhawa para sa kanya. Blinok ko ang kanyang numero at sa kilos na iyon. Isinara ko na ang kabanata ni Tio sa aking buhay magpakailanman. Noong gabing iyon, sabay kaming naghapunan ni Marisa.
Nagbrindis kami ng pulang alak. Para sa mga bagong buhay, sabi niya. Para sa pangalawang pagkakataon. Para sa mga babaeng bumabangon, sagot ko. Para sa mga pumipili ng kanilang dignidad kaysa sa sakit. Nagbanggaan ang aming mga kopita. At sa sandaling iyon, alam kong tama ang aking desisyon. Nawala sa akin ang aking anak. Ngunit nagkaroon ako ng isang pamilya. Isang ina na hindi ako isinilang, ngunit pinili ako. At pinili ko siya. At iyon, sa malupit na mundong ito, ay mas mahalaga kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Ang mga buwan ay nagpatuloy sa kanilang takbo. Dumating ang Hunyo na may mahinang ulan. Hulyo na may matinding init. Agosto na may malinaw na kalangitan. At patuloy akong nanirahan kasama si Marisa. Bumubuo ng isang buhay na hindi ko kailanman naisip na posible. Ngunit ang mundo ay may mga misteryosong paraan ng pagbibigay ng hustisya. At kahit na nagpa siya akong lumayo kay Tio, hindi pa tapos sa kanya ang universo. Sabado noon ng Setyembre, ika-14 na, eksakto, nang malaman ko kung ano ang nangyari. Bumisita si Gabriela. Kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha, halo ng pag-aalala at kasiyahan. Ginang Wena, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol po ito sa inyong anak. Kumabog ang aking puso. May nangyari po ba sa kanya? Depende po kung paano ninyo titingnan. Nawalan po ng trabaho si Tio. Ano po? Kailan? 2 linggo na po ang nakalipas. Tinanggal po siya dahil sa masamang pag-uugali. Tila sinubukan niyang gamitin ang pangalan ni Ginang Marisa para makakuha ng mga kontrata para sa kanyang kumpanya. Sabi niya, may koneksyon siya sa pamilyang Ocampo. Nag-imbestiga po ang kanyang amo. Natuklasang kasinungalingan at tinanggal siya. Inilagay ko ang aking kamay sa aking bibig. Ngunit hindi po iyon lahat. Patuloy ni Gabriela. Iniwan po siya ni Bia. Nalaman niyang ginastos ni Tio ang kanilang ipon para mapanatili ang mga anyo. Mamahaling restauran, mga damit na may tatak, isang bagong kotse na hindi nila kayang bayaran. Nang matuklasan niya ang mga utang, nag-impake siya at umuwi sa kanyang mga magulang. Humingi po siya ng diborsyo, 1 linggo na ang nakalipas. Nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ito kagalakan, kundi pagkamangha. Talagang sinisingil ng universo ang mga utang nito. At nasaan po siya ngayon? Kinailangan niyang umalis sa kanyang apartment. Hindi niya kayang bayaran ang upa. Nakatira po siya sa isang kaibigan. O yon po ang sinabi sa akin. Si Marisa, na tahimik na nakikinig, ay nagsalita. Ang buhay ay may paraan ng pagtuturo sa atin ng mga aral. Hindi ba? Tinanggihan ng iyong anak ang kanyang ina noong wala siyang wala at ngayon na wala na siyang wala. Naiwan siyang mag-isa. Tama siya. Isinara sa akin ni Tio ang pinto noong pinakakailangan ko siya at ngayon. Kapag kailangan niya, wala siyang sinuman. Sinubukan po ba niyang kontakin kayo? Tanong ni Gabriela. Blinok ko po ang kanyang numero, ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko po alam kung sinubukan niya. Malamang po, ang kanyang pride ay nagkakahalaga sa kanya ng malaki. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang Oktubre na may malamig na hangin at pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari. Oktubre 22 noon. Nasa hardin kami ni Marisa. Umiinom ng tsaa nang lumapit si Hector. Ginang Marisa, may isang binata po sa pinto. Sabi niya, anak daw po siya ni Ginang Wena. Kailangan daw po niyang makausap siya. Urgent daw po. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sabihin mong umalis siya, sabi ko kaagad. Sandali, Wena, sabi ni Marisa. Siguro dapat mo siyang pakinggan, kahit isang beses lang para hindi ka mag-alinlangan. Wala po akong alinlangan. Pero siya, mayroon. Papasukin mo siya. Nandito ako sa tabi mo. Kung may sasabihin siyang hindi maganda, palalabasin siya ni Hector. Nag-atubili ako, ngunit sa huli ay tumango. Sige, papasukin mo siya. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw si Tio sa hardin at halos hindi ko siya nakilala. Ang tiwalang at bihis na lalaking nakita ko sa restauran ay wala na. Ang Tio na ito ay nakasuot ng kupas na maong, gusot na kamiseta, pumayat, may malalim na eyebags, mukhang talunan. Hello, ma, sabi niya nang may paos na boses. Nakatayo lang si Tio doon ilang metro ang layo, na parang hindi alam kung pwedeng lumapit. Salamat sa pagtanggap sa akin. Hindi ko ito ginawa para sa iyo. Ginawa ko ito para sa aking sarili. Para tapusin na ito, dahan-dahang tumango siya. Naiintindihan ko. Pumunta ako para humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Ngayon na nawala mo na ang lahat. Alam ko kung ano ang dating nito. Alam kong iniisip mong pumunta lang ako dahil nasa masamang sitwasyon ako. At baka tama ka. Baka kasing selfish ako nang iniisip mo. Hindi yon ang iniisip ko, Tio.
Iyon ang ikaw. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tama ka. Selfish ako. Ingrato ako. Ako ang lahat ng hindi dapat ako. Pero sumusumpa ako, nagsisisi ako. Sumusumpa ako, kung maibabalik ko lang ang oras, bubuksan ko ang pintong iyon noong bagong taon. Yayakapin kita, hahayaan ka manatili, ngunit hindi mo maibabalik ang oras. At hindi na ako ang parehong babaeng kumatok sa iyong pinto noong gabing iyon. Alam ko at natutuwa ako. Mukha kang maayos, masaya, mas mabuti kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. Dahil sa wakas ay nakahanap ako ng mga taong nagpapahalaga sa akin, na tinitingnan ako bilang isang tao, hindi bilang isang obligasyon. Ibinaling ni Tio ang kanyang tingin. Pwede ba kitang tanungin? Depende. Bakit mo ako pinadalhan ng perang iyon ilang buwan na ang nakalipas? 50,000 piso nang walang paliwanag. Dahil sa kabila ng lahat, anak pa rin kita at gusto kong mayroon kang isang bagay. Ngunit gusto ko ring maintindihan mong hindi kita kailangan. Na kaya kong maging maayos nang wala ka. Mission accomplished. Naintindihan ko. Ngunit huli na nang dumating ang pag-unawang iyon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi ako pumunta para humingi ng pera. Hindi ako pumunta para hilinging iligtas mo ako. Pumunta lang ako para sabihing nagsisisi ako, na nagkamali ako, na ako ang pinakamasamang anak sa mundo at kung sakaling, sa hinaharap, mapatawad mo ako, maghihintay ako. Tiningnan ko siya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Tunay na pagsisisi, o kahit papaano, iyon ang tila. Tio, pinapatawad kita. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Hindi nangangahulugang babalik ang mga bagay sa dati. Dahil hindi na pwede. Alam ko, pinapatawad kita dahil kailangan ko ng kapayapaan. Ngunit ayaw kong maging bahagi ka ng aking buhay. Kahit papaano, hindi ngayon, siguro hindi na kailanman. Tumango siya. Ang mga luha ay malayang tumutulo sa kanyang mukha. Naiintindihan ko at narerespeto ko. Mag-ingat ka lang, at maging masaya. Mas karapat-dapat ka kaysa kanino man. Tumalikod siya para umalis. Ngunit bago makarating sa pinto, huminto siya. Pwede ba kitang tanungin ng isa pa? Ano? Noong gabing iyon, nang maiwan ka sa kalye, ano ang ginawa mo? Saan ka nagpunta? Tumingin ako kay Marisa. Ngumiti siya. Umupo ako sa isang bangko sa plaza at nakita ko ang isang matandang babaeng nakayapak. Nanginginig sa lamig at nagpasya akong tulungan siya. Ibinigay ko ang aking Amerikana, ang aking sandalyas, ang aking pagkain at ang desisyong iyon ang nagpabago sa aking buhay dahil lumabas na ang matandang iyon ay hindi ang inaakala ko at ang kanyang kabaitan ay mas malaki kaysa sa akin. Tumingin si Tio kay Marisa, naintindihan. So, nangyari ang lahat ng ito dahil ikaw. Dahil ang iyong ina ay may isang marangal na puso, pinutol ni Marisa. Isang bagay na nawala mo sa daan. Hindi sumagot si Tio, tumango lang at umalis. Nakita ko siyang papalayo sa hardin. Nakita ko kung paano siya sinamahan ni Hector sa pinto, at wala akong naramdaman. Hindi ako nakaramdam ng sakit, hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam lang ako ng kapayapaan, dahil ginawa ng karma ang kanyang trabaho. Nawalan si Tio ng trabaho, asawa, tahanan, lahat na mas pinahahalagahan niya kaysa sa kanyang sariling ina. At ako, na tinanggihan niya, ngayon ay mayroon ng lahat. Hindi ito paghihiganti, ito ay hustisya. Hustisyang patula. Ayos ka lang? Tanong ni Marisa. Opo, ayos lang ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, payapa na ako. Noong gabing iyon, habang naghahanda akong matulog, inisip ko ang lahat ng nangyari noong malamig na gabing iyon ng bagong taon. Ang pagtanggi, ang sakit, si Marisa, na nagbalat kayong pulubi, ang lahat ng mga desisyon na nagdala sa akin dito. At may naintindihan ako. Minsan ang pinakamasasamang bagay na nangyayari sa atin ay ang mga pintuan patungo sa pinakamagagandang bagay. Ang pagsara sa akin ng pinto ni Tio ang tulak na kailangan ko para mahanap ang aking tunay na tahanan, ang aking tunay na pamilya. Ang universo ay may sariling paraan ng pagbalanse ng mga bagay, ng paggantimpala sa kabaitan, ng pagpaparusa sa ingratitude. Minsan, tinawag akong tanga ni Tio dahil sa pagtulong sa mga estranghero. Ilang taon pagkatapos, ang parehong gawang kabaitan na iyon ang nagbigay sa akin ng isang buhay na hindi niya kailanman maibibigay sa akin. Laging sinisingil ng buhay ang mga utang nito. Palagi. 8 buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon ng bagong taon. 8 buwan mula ng isara ng aking anak ang pinto sa aking mukha. 8 buwan mula ng baguhin ng isang matandang nakayapak ang aking buhay magpakailanman. Ngayon ay isang tahimik na araw ng Nobyembre. Ika-23, eksakto.
Nakaupo kami ni Marisa sa hardin tulad ng bawat hapon, umiinom ng kape, at pinapanood ang paglubog ng araw. Mayroon siyang isang album ng mga litrato sa kanyang kandungan. Ito ay mga laawan ng kanyang anak na si Mariana, ng kanyang asawang si Ernesto, ng isang buhay na wala na, ngunit nabubuhay sa kanyang alaala. Alam mo, Wena, minsan iniisip kong si Mariana ang nagpadala sa iyo sa akin. Bakit po ninyo nasabi iyan? Dahil noong araw na nagpa siya akong gawin ang pagsubok na iyon noong bagong taon ay kaarawan niya. Disyembre 26. Sa araw na iyon, 50 taong gulang na sana siya. At naisip ko, kailangan kong parangalan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, sa paghahanap ng isang taong karapat-dapat sa aking legacy. At natagpuan niyo po ako. Natagpuan kita, isang babaeng katatapos lang tanggihan ng sarili niyang anak. Ngunit may habag pa ring tumulong sa isang estranghero. Ngumiti ako ng may kalungkutan. Minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi ako pumunta sa bangkong iyon. Kung hindi ko siya nakita. Ngunit pumunta ka, nakita mo ako. At iyon ang nagbago sa lahat. Tama po kayo, isang desisyon lang, isang gawang kabaitan. At nagbago ang buong buhay ko. Aling Marisa, pwede po ba akong magtanong? Siyempre, Hiya. Hindi po ba kayo natatakot na iwan sa akin ang lahat? Na magtiwala ng ganito sa akin? Tiningnan niya ako ng mga matalinong mata na iyon. Puno ng pagmamahal. Takot. Hindi, Wena, may kapayapaan ako. Dahil alam kong kapag wala na ako, ang aking pera ay mapupunta sa mga kamay ng isang taong gagamit nito para gumawa ng mabuti. Isang taong hindi ito sasayangin sa mga walang kabuluhan. Isang taong alalahanin kung saan siya nanggaling. Tutuparin ko po ang aking pangako. Lilikha po ako ng pundasyong iyon para sa mga kababaihan bilang parangal kay Mariana. Alam ko, kaya nagtitiwala ako sa iyo. Natahimik kami, pinapanood kung paano lumubog ang araw sa likod ng mga bundok. Wena, nabuhay ako ng 75 taon. Nagkaroon ako ng pera at nawala ito. Nagkaroon ako ng pag-ibig at nawala ito. Nagkaroon ako ng kalusugan at nawala ito. Ngunit may isang bagay na hindi maalis sa akin ng sinuman. Ang katiyakan na ang kabaitan ay laging bumabalik. Siguro hindi agad, siguro hindi sa paraang inaasahan mo. Ngunit laging bumabalik. Tama po kayo. Tinulungan ko ang isang estranghero nang hindi umaasa ng kapalit, at ang estrangherong iyon ay nagbigay sa akin ng isang tahanan, isang pamilya, isang hinahara. At ang iyong anak, na mayroon ng lahat, nawala ito dahil pinili niya ang maling landas. Iyon ang tunay na hustisya. Marami akong inisip tungkol kay Tio sa mga buwang ito, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pag-unawa. Naiintindihan kong nagbabago ang mga tao, na maaring sirain ng pera, na minsan nakakalimutan ng mga anak kung saan sila nanggaling. Ngunit naiintindihan ko rin na hindi ako pwedeng mabuhay na naghihintay na magbago siya. Hindi ko pwedeng ilagay ang aking kaligayahan sa mga kamay ng isang taong nagpakita sa akin na hindi ako pinahahalagahan. Noong nakaraang linggo, tinawagan ako ni Aling Lita, ang aking kapitbahay sa bayan. Wena, nandito ang iyong anak, nagtatanong tungkol sa iyo. Gusto niyang malaman kung nasaan ka. At ano po ang sinabi ninyo? Na hindi ko alam, na umalis ka ilang buwan na ang nakalipas at hindi ka nag-iwan ng address. Salamat po, Aling Lita. Wena, ayos ka lang ba? Sigurado ka. Mukhang masama ang binatang iyon, desperado. Higit pa sa maayos. Payapa na ako. At totoo, payapa na ako dahil sa wakas ay naintindihan kong ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagsasakripisyo hanggang sa mawala ka. Hindi nangangahulugang pagtanggap sa pang-abuso dahil anak ko siya. Nangangahulugan ito ng pagbibigay ng pagmamahal. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagkakaroon ng dignidad, mga limitasyon, paggalang sa sarili. Kailangang hanapin ni Tio ang kanyang landas, matutunan ang kanyang mga aral, lumago at siguro isang araw, kapag iba na siyang tao, maaari tayong mag-usa. Ngunit ang araw na iyon ay hindi ngayon at siguro hindi na darating. At ayos lang, dahil ang aking buhay ay hindi na umiikot sa kanya. Umiikot ito sa akin, kay Marisa, sa bagong pamilyang ito na binuo namin, sa mga planong mayroon kami, sa mga babaeng tutulungan namin. Ang Pundasyon Mariana ay magbubukas sa Enero. Ito ay magiging isang tahanan para sa mga matatandang babae na nag-iisa, inabandona, nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Bibigyan namin sila ng bubong, pagkain, suportang emosyonal at higit sa lahat, dignidad. Dahil lahat tayo ay karapat-dapat sa dignidad anuman ang ating edad, anuman ang ating nakaraan. Wena, ano ang iniisip mo? Tanong ni Marisa, na nagpabalik sa akin sa aking mga iniisip, sa lahat ng nangyari, kung paano ang isang masamang gabi
ay naging simula ng isang magandang bagay. Ganyan ang buhay. Minsan kailangan mong mawala ang lahat para mahanap ang tunay na mahalaga. At ano ang tunay na mahalaga? Ang kabaitan.